Sige, Coco! Isigaw niyo ba? Grabe na talaga, insan. Diba, ang ingay na talaga ng front row world today. Diba na, natumbasan ninyo yung GA ng domination. Sa sobrang ingay nyo, nabasag ang pader, ang glass. Anyway, excited na ba kayo? Galang. Yes, Abs Alec. Bagong gawa pa lang eh. Wag mo munang basagin. Oo nga eh. Nabasag kasi yung glass. Eh, paggawa na lang natin, mayaman naman tayo. Yan. Pero guys, ang tanong, ready na ba kayo? Oo, kasi super special nung gabing to. Kasi, alam mo, kaya kami, kung tatanungin mo, kami ni Abs Pauline, we were, alam mo yun, nasa stage na kami na nagtatanong kami ng mga uplines, tapos we saw a lot of members here. Alam niyo ba kung ano meron tonight? Shit, wala akong kausap. Alis na kami! Guys, alam niyo ba kung ano meron ngayong gabi ito? Oh, alam niyo pala eh. Tara na, uwi na tayo! Diba? Pero yun nga, we know kasi na it's our tradition nga na lahat ngayon, ang gagawin po natin ngayon is what we call NDO. Pero bago tayo mag-start, sino po ba yung mga bago? Meron ba tayo dito mga first time? Oh, naku, Abs, may mga first time. Ang daming mga first time Mga dito. first time, pwede na po kayong umalis. Hindi, biro lang. Kanina maraming nag-join sa amin, 5. Ayan sila. Oo. Hi. Oh, congrats din Pwede. natin. Sino ngayon yung mga may pains kanina? Ayan. Oh, yung mga sumigaw, yung mga hindi nagparamdam, shit. Yung iba parang walang pay-ins kasi nakita sa itsura ninyo. Oo. Pero okay lang yun. Importante nandito ka. Yes. Tama? Inaaral mo yung negosyo para magka-pay-in ka. Tama? Gusto niya ba magka-pay-in? Oh, makinig kayo. Kasi ituturo namin sa inyo kung paano. Yes, in short, ito po yung reason. Kaya kung ikaw, galing ka na po ng BOM, what we call Business Opportunity Meeting, ito po yung gabing ito, tinatawag natin na NDO, or what we call New Distributors Orientation. Ibig sabihin, whether bago ka, mas dapat na atinan mo to. What if matagal ka na sa front row? Mas dapat lang din. Kasi lahat naman tayo, tama ba guys? Lahat po tayo, ang goal is kumita kay front row. Ang goal, hindi lang basta kumita. Gusto nating yumaman. Goal ba natin yumaman? Goal ba natin mag-top earner? Goal ba natin maging next Millionaires Club ng kumpanya? Lahat po yun nagsisimula sa ganitong mga araw. Pero bago ang lahat, Abs Alex, syempre hindi ka pa nila kilala ata. Oo, tama. Not everyone know you, di ba? Knows. So, ikaw na, pakilala ka muna. Oh, pero English naniniwala kasi. ako guys, may tinatawag tayong gentleman-like eh. Dapat ladies first. Oh. Ay nako, hindi ako ladies. Oh, guys, kasi mo makilala ko sino si Abs Pauline? Oh, lugi ka, madami sila. Oo nga eh, ang dami ko kasi member dito. So, anyway, ako na lang magpapakilala. Pero bayad yan sila. Sabi ko, ingay kayo sendan ko kayo mamaya ng Gcash. Kaya bayad yan sila. Mas malaki yung ibibigay ko kapag sobrang lakas. Wait. Papanindigan yan hanggang mamaya, ha? Yon. So, my name is Condrado. Charot. May stage Grabe din yung pala. tawa mo ah. Nagjo-joke lang naman ako. Grabe kayo. Pride month pa naman ngayon. Yakapin na lang kita. Sa liig. Charot. My name is Pauline Umbres Martinez and I am 18 years old. Charot. I'm 19 years old. Naintindihan niyo na yun. Hindi, I'm 25 years old na. I graduated multiple courses. Ang first course ko, caregiver. Sino mga caregiver? Magaling ako mag-alaga. Ang second course ko, information technology. Ang third course ko, Bachelor of Arts in Communication. Dami, no? Sana same tayo ng course, no? So, bakit ako nag-front row? Alam mo bakit? At the age of 18, supervisor na ako ng isang company. So, I was a working student before ako nag-front row. Supervisor ako ng, naka-live ata tayo, pwede ba magbanggit ng company? Actually, marami tayong viewers sa Zoom. Maraming members din abroad. Shoutout nga pala Hello, sa mga guys. nang nanonood ng NDO for tonight. Grabe, feeling ko hindi nyo in-expect. Kami nga, hindi namin in-expect. Yes! Alam ko hindi nyo ako kilala, pero ngayon kilala nyo na ako. Charot! So, at the age of 18, supervisor na ako ng isang BPO company.
So, kung alam niyo yung Alorica, alam niyo ba yon? Concentrix, alam niyo? Ganon. So, I was working there for quite a long time before nag-land ang landas ko dito sa networking. Negative ako before kasi ang mga ka-workmate ko, classmate ko, negative din sila. So, kung hindi pa ako na-broken-hearted, hindi ako nadala sa network marketing. Sino din ang mga broken-hearted? Yan, si Mami, broken-hearted daw, mi. So, naaral ko kasi kaka-attend ko ng NDO. Diba, first time ko umattend ng NDO. Tapos, sobrang ganda pala ng multi-level marketing. As in, sobrang ganda. Alam mo ba kung sino yung first training na attendant ko that time? Kilala niyo ba si Ops Crizel Pajardo? Siya yung first Sabi yun? training ko that time. At ang topic nila, front row versus employment. Wow! So nilamon ka ng buhay. Oo, sabi ko, shit, parang mali yung landas ko. Kaya doon na lang ako nag-front row. Sabi ko, sige, mag-front row na lang ako. I was earning 40,000 a month. So, huge money in the Philippines, right? Oh, grabe. Pero the reason why kung bakit ako nag-front row is because gusto ko ng freedom. Kasi ang ino-offer, freedom. Eh si Ops Crizel, nakakapag-travel ng iba't ibang bansa, tama? Iba't ibang lugar. So, kung nagsusunog kilay ako sa school, and binibigay ko yung best ko sa trabaho, what if ilagay ko kaya sa front row? Di ba, ang swerte nyo nga, yung iba sa inyo hindi pa nakapagtrabaho. Yung iba, dapat na-realize nyo na. Kasi bakit? Nakapagtrabaho na kayo. Pero hindi mo naman kailangan i-full-time ka agad kung part-time mo lang siya ginagawa. Yes, tama. Gets? Kasi dati part-time lang din naman ako hanggang sa nakabuo. And ngayon, malapit na ako mag-million sa front row. Grabe naman yan. So, syempre, si As Alec naman. Yan. So, hello guys! Hello! Oh, so chill lang. Magisimula pa lang tayo. Huwag niyo na kaming pakabahin. 'Di ba? Pero yun nga, sa lahat po ng mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Alec Daniel Ginto. Alec po yun Klaruhin na po natin, hindi po ako Alex, Alec po yun. Singular po, hindi plural. 'Di ba? Ang hirap Ang dami kasing Alex dito sa office. 'Di ba? So Alec po ako, my name is Alec Daniel Ginto. Originally, hindi po ako nag-start dito sa main office. Galing po ako ng probinsya. Ako po, na nag-start po ako sa front row, isa po akong sobrang negative na estudyante. May katulad ako. Meron pa ditong estudyante na nag-start sa front row? Students, meron po ba? Yan. So, hindi ko alam ko, bahala na kayo kung nag-aaral pa kayo, pumapasok, iba po yung kasi yun So, imagine mo na lang, when I was invited here in front row, maybe magugulat ka kung bakit ako nag-start. Kasi na-invite po ako dito. Meron po ba kayo nakaranas na nag-i-invite ka tapos yung ini-invite mo, mahirap kausap? Mahirap kausap, negative talaga? Yung tipong, grabe, kulang na lang, murahin ka na sa mukha mo. Meron? Imaginein mo ako po yun. Alam mo kung paano ako ma-invite? Tanong mo sa akin kung paano ako na-invite. Imagine mo, sabi ng friend ko, Kuya, samahan mo na lang ako. Libre na lang kita. Diba? Hayop talagang punyeta. Nadala po ako dahil sa pagkain. Shit, wala kayo reaction. Libre ng pagkain. Sasama, hindi. O, diba? Patay gutom din po kayo. Imagine mo, I was invited that time sa office. I was a communications graduating student. So, very same or may similarity talaga ng background kami ni Abs Pauline. Nagkataon po sa akin, na nag-aaral pa po ako, I decided to do front row na pagka-graduate. Pero bago pa nga po yun na na-invite po ako dito, napunta ako sa opisina. Alam mo yung ako po yung tipong mga tao na wala kang pag-asang mag-join. In-invite ako, sabi sa akin ng friend ko, kakain daw kami, nakita ko, ganda ng opisina, black, white, red. Kala ko KFC. Pag-akit namin ng second floor, punyeta ka, front row pala to. Galing mong hayop ka. Diba? Tapos, napwesto po ako sa second row, gitnang-gitna. Parang ganun, bro. Diba? Mas mukha lang akong banlaging ng tanim kong yun. Diba? Imagine mo yun ganun po ako na-invite. Tapos, ayoko. Alam mo yung feeling na gusto ko na lumabas. Pero maganon. Meron ba dito na katulad mo rin ako before? Baka hesitant ka, baka ayaw mo rin dati. Yun po ako. Tapos na nakakatawa po dyan, baka kilala nyo lang naman yung nag-speaker that time.
Imagine mo, napunta po ako sa BOM, pinatinan po ako, pinaupo ako dyan sa harapan. Parang ngayon, nag-aayos po sila. Kubaw, araneta, araneta. Di ba? Sige, ayos na po tayo. Yan, settle. Na-invite po ako sa BOM that time. Tapos imagine mo, baka kilala niyo lang naman yung nag-speaker ng BOM na yun, yung nag-share ng BOM na yun. Grabe yung nag-share eh. Pangalan naman niya, Sir Christian Villanueva. Grabe. Oh, imagine mo yun ha. Imagine mo na lang kung kilala niyo si Sir Christian sa mga bago. Sabihin na natin he's one of the great speakers of front row at mga trainers din po natin. Imagine mo ako, negative, piling matalino, nakapwesto sa harapan, grabe, kinain ako ng buhay. 'Di ba? Yung sobrang negative ko, imagine that, na yung taong hindi mo ini-expect, 8 kami ng tropa ko na na-invite that day. Tapos ako lang po yung hayop na nag-join. Ako pa yung ayaw ha, pero ako yung nag-join. Fortunately, tinuloy-tuloy ko pa yung front row. Pagka-graduate ko, I decided na hindi po ako nag-work. So yun yung ginawa ko. Part-time kong ginagawa sa front row. Kaya meron po ba dito nagpa-part-time pa lang gawin ginagawa sa front row? Meron po ba? Yan, kung nagpa-part-time ka, nag-aaral ka, nag-work ka, alam mo, ngayon sa panahon ngayon, pwedeng-pwede na talaga. Di ba? Pwede ka na rin kumita ng malaki kahit part-time. Kasi hindi yan about sa part-time and full-time. It depends on your attitude. Tama po ba? Di ba? Depende yun sa attitude mo here in front row. Kaya ako, ginawa ko siya part-time, then pagka-graduate ko po, I decided na ito na po yung gusto kong gawin. Hindi na po ako, aminin ko po sa inyo, hindi ko po ako nakapag-apply kahit saan. Hindi ko po alam kung paano gumawa ng resume. Di ba? Wala akong kalam doon. Pero luckily, nung ginawa ko po yung front row, I think sobrang konti na lang, malapit ko na rin pong kitain yung first million natin dito sa front Grabe row. yan. Kaya kung tatanungin niyo po ako, marami pong ganun kayong similar stories na malalaman po dito. Pero alam mo kung saan po yung nagsimula? Sa mga araw na tulad po nito. Yes. Lahat lang po kami dito, bumabiyahe pa kami. I still remember the time na imagine mo, galing po ako ng Quezon Province, Lucena. 5 hours, 6 hours away. Bumabiyahe pa po kami dito sa office, sa main office ng front row para matuto. Kasi alam namin, yung aaralin namin ngayong gabing to, yun yung kailangan namin, hindi para lang kumita, pero para kumita ng milyon. Okay ba yon? Yes. Kaya ang tanong guys, ready na ba tayo? Yes. Ready na ba? Yes! Ready na ba ang mga notes natin? Yes! Ready na ba ang mga ballpen natin? Yes! Gising pa ba tayo? Yes! Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, gising! Gising! Grabe, siniko nga talaga ni ate, grabe, pamatay na eh. Diba? Pero alam ko, yan, baka may masasabi ka naman. Ready na yung ballpen, ready na yung notebook. Ang tanong, ready ka na ba? Tama eh. Kasi may iba't ibang klaseng type ng listening. There are 3 kinds of listening. Ganda yan. Ang unang type of listening, active listening. Nag-aral ba kayo ng ganyan, ha? Ang active listening, nakikinig ka dyan, na-absorb mo. Pag uwi mo, nagko-commute ka. Tapos naalog ang jeep, nakalimutan mo na lahat. Ang pangalawang type of listening, passive listening. Nakikinig ka dyan, tapos kinakausap mo yung katabi mo, nagsa-cellphone ka, nag-i-inviting ka. So, naririnig mo, pero hindi mo totally gets. Tama. Ang last type of listening, this is the highest form of listening, which is yung empathic listening. Ang empathic listening, nakikinig ka, naa-absorb mo, and then tinatahi-tahi mo lahat ng mga sinasabi namin. Tapos ang sinasabi mo, ganun pala yun. It's long-term memory. Kahit mauntog-untog ka pa dyan, hindi mo makakalimutan. So, I would suggest, gamitin natin yung pang-last type of listening, yung empathic listening. Okay lang ba makinig kayo empathically today? Ayan. Kasi sisimulan na natin. Tama. At yan, ang topic po naman po natin for tonight, I don't know, lalo na kung first time ka, pero I think you'd be surprised, iba po yung version namin. Kasi grabe, pinaghandaan talaga to. Yes. Hindi to biglaan. Walang biglaan na nangyari. Sa new distributor's orientation po natin, ang focus po natin is, I think ito muna yung kailangan muna natin magkitimala. Yan. So, short, is siguro before we start naman to, yan nakikita nyo, you can write it down na lang. Maganda rin po every time na mag-start po tayo dito sa training natin, maganda you remain an empty cup. Yan, it's a simple analogy. Bakit kailangan empty cup ka? Kasi what if baka matagal ka na? Or maybe miss something na na-attenan mo na yung training na to. Believe me, mas better na empty mo yung cup mo or still remain humble. Kasi every single time na i-attend po tayo ng NDO, iba-iba po yung natututunan natin. Tama po ba?
Iba-iba yung style, iba-iba yung approach. Diba? Kaya, kailangan din, I think halos same lang din naman yung nabanggit ni Miss Pauline about sa listening. Kailangan natin ng good learning, listening attitude talaga. Diba? Sa ating part na nandito. So we could move to the screen na nawala. Yan, ang tech lang po natin. Yan, siguro. Yan. Oh, guys, ready na ba? Oh, habang sinabi yung yes, yung signal natin, boom, nawala din siya. Pero ang aralin po natin for tonight is what we call why front row. Or in short, ano ba yung mga rason? Bakit ka nga ba nag-front row? Sakto kung bago ka. Tanong ko nga dito, sino po yung mga bago? Mga bago. Taas ang kamay, mga bago. Mga 1 month below. Yung mga nakikita kong hindi bago, putya, wireless tong mic na to, kaya ko itong Yan, mga 1 month below. Diba? O, yung mga bago. Bago ka ba? Yung mga inuugat na. Yung mga inugot na. Diba? So guys, okay lang ba yung mga bago? Taas muna yung mga first Taas, time bago. yan. Tayo lang po. Tayo lang. Yan, yung mga bago. Tayo. Yan. Guys, okay lang ba? Team front row. Palakpakan naman natin ang mga bago. Yan. Para pa welcome naman natin sila. Yan. Kaya nakikita po natin, sila po yung walang notebook. Hindi, okay lang po yan. Sige, you can sit down. Mga bago pa lang sila, kaya wala silang Tama notebook. naman. Hopefully next time, di ba, makapag-provide ka rin ng notebook para at least matutunan mo to. Pero Yes. anyways, let's move on to this. Why front row? Sa dami-dami ng negosyo, sa dami-daming companies out there, ano nga ba yung mga rason? Bakit mo tutuloy at kakaririn talaga si front row? So simulan natin dito. Alam mo, kung tatanungin mo ko, isa sa pinaka-advantages ng bakit masarap mag-front row is imagine mo nung nag-start ka dito, alam mo ba, na pag sinimulan po to negosyong to, ikaw na yung boss. Okay ba sa inyo yung term na boss? Familiar ba kayo sa term na boss? Familiar po ba kayo sa mundo ng Pilipinas? Di ba? Yung iba di sumasagot eh. In short, dito kasi sa negosyo po natin is you are your own boss. Pero napapansin mo, meron tayong tinatawag kasi tayo ditong ESBI. Or in short, ito yung mga parang ways na according to Sir Robert Kiyosaki, na meron palang 4 na segment na dadaanan mo. Yeah. I think mas better na Cash si flow Miss Pauline- quadrant. Oo, si Miss Pauline yung mag-explain ng una. Kasi ito yung part na hindi ako makaka-relate eh. So much better. Ano ba yung napapansin mo nung pinagkaiba nung time na empleyado ka muna? Sa network marketing. Sige, explain mo muna yung ano ba yung meron pag employee ka. Okay, kapag empleyado ka, merong time in, may time out. Tama? At dito, meron tayo ditong active income. So, ibig sabihin, kapag ikaw hindi ka pumasok sa trabaho, wala ka ding sahod. Actually, ito, meron akong dito easiest way of explanation. Okay lang ba na i-explain ko na lang sa kanila? Kasi ang tawag dito sa ESBI, ito yung cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. Yes. Para mas mag-gets ninyo. Meron ba tayong marker? Yan. Yan, May kasi gusto marker ko tayo na may sinusulat kukuha para dyan. mas mag-gets ninyo. Okay lang ba yun? Ayaw ko kasing masayang ang oras ninyo. Nandito Grabe na naman naman ako. yan. And mahilig akong magbasa-basa ng kung ano-ano. Di ba? Nabasa mo ba yung Rich Dad Poor Dad? Nandun yun siya. At Yung- dahil dyan, word per word daw, babagitin Yes, kailangan ko siyang banggitin. May tinatawag na cash flow quadrant. Ganito siya. Yan. Ito yung cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. Ang E stands for this one, employee. Ang S naman, this is for self-employed. Tapos may business and Owner. may investment. Negets or investor, tama? So sa mga estudyante, wala pa kayo dito sa cash flow quadrant. Tama? So ibig sabihin, nakadepende kung saan kayo maglaland. It's either sa business or mag-work ka. Nagigets? Sa mga working naman, nandito ka sa employment. So meron tayong left and right quadrant. Di ba may left and right din si Robert Kiyosaki. Sa left side of the quadrant, ito yung poor side of the quadrant. Bakit? Kailangan dito ng effort din. Tama? Kaso nga lang, may time in, time out. No work, no pay. Nagigets? Kapag ikaw, empleyado. Paano naman kapag self-employed ka? Ano example ng mga self-employment? For example, dentist. Di ba dentist? Pwede ba yon kung wala yung dentista, yung assistant yung bubunot ng ngipin mo? Pwede ba yon? Papayag ka hindi? Hindi, tama? Sabihin niya, uy, okay na yun, ang assistant ko, 3 years na yan nakatingin kung paano ko bubunutin. Pinabunot mo yung wisdom tooth, ang nabunot niya yung katabi. Di ba? Malay mo, okay. Malay mo. Para mo okay na wala yung sakit. Tama?
So hindi ka papayag. So ibig sabihin, kung wala sila doon sa kanilang clinic or sa kanilang firm, wala din silang income. Yun yung Yes, self-employment. Nagigets? Kung ikaw, nagwo-work ka, ang gagawin mo, from employment, tatawid ka sa business. Nagigets? Hindi mo kailangan iwan ang work mo. Ang gagawin mo, Tama. tatawirin mo siya. Ang pagbibusiness. Tama? Sa mga estudyante naman, aaralin mo siya para ikaw, na student ka, papunta ka na sa business. Anong klase yung mga negosyo? Number one, traditional business. Ano example ng traditional business? Mga ganon, di ba? Mga restaurant, magtatayo ka ng restaurant, tama? Ano pa? Yung mga clothing. Pares. Nagigets? Pares, niliwata. Mga traditional business. Nakakapagod ba? Hindi. Maglalabas ka ba ng milyon sa business? Yes. Traditional business, tama? Ang tanong, may milyon ba tayong ilalabas? Wala pa, tama? Meron din tayong tinatawag na franchising business. Ano example ng franchising business? Jollibee, McDonald's, 7-Eleven. Ang 7-Eleven, 1.9 million. Jollibee, McDo, 50 million. Oh, murang-mura lang Nagigets? guys, kayang-kaya niyo yun. Grabe, diba? Wala naman tayong milyones, tama? Para makapag-franchise. Nagigets nyo? At meron tayong tinatawag na multi-level marketing or yung front row, yung network marketing. Len. Nagigets? Ito, maliit lang yung ilalabas mong pera, pero potentially kikita ka ng malaki. Nakukuha nyo? Para kapag ikaw, successful ka na dito sa pagbe-business mo, pwede ka na bang magtayo ng traditional business? Pwede na ba mag-franchise? Yun yung kagandahang konsepto kung bakit pro si Robert Kiyosaki sa network marketing. Tama. Bakit? Para makatulong sa mga mahihirap na hindi kayang magnegosyo kaagad. Nagets? Pero lahat ng mga nag-network marketing, ito yung sobrang galing ngayon mag-traditional business, mag-franchising business. And ang mali ng ibang tao, hindi pa nga okay yung business nila, traditional business, franchising business, ang ginagawa nila, nag-i-invest na sila kaagad. Nagets? Alam mo, ang turo sa akin ng mentor ko dito, si Sir RS yun. Grabe yan. Ang sabi niya, Grabe yan. wag na wag ka mag-invest ng kulang yung pera mo. Dapat ang i-invest mo, yung kalahati ng savings mo. So for example, meron kang 4 million. Dapat ang i-invest mo lang 2M. Dapat hindi ka sagad. Nakukuha nyo yung point? Alam mo, balang araw, malalaman nyo yan. Pero, ini-explain ko lang yung overview. Nandito ka ngayon sa multi-level marketing, which is sobrang ganda ng pinasok mo. Nagets? Hamakin mo, dito mo maaaral kung paano ka makipag-usap sa tao. Nagets? Dito mo maaaral yung human psychology. Nagets? Kala Dito mo mo aaral magnenegosyo ka lahat lang. eh. Alam mo yung simpleng pagkausap mo lang, akala mo hindi mo inaaral mo. Kaya nga, importante, dapat araw-araw ka sa office para mas Yes, mabilis ka tama yun matuto. eh. Nagets? Kaya ikaw, kapag nandito ka sa front row, guys, for sure, madadaanan mo din yan lahat. Yung pagbe-business and pag invest Pero hindi mo na to dadaanan, ang employment and self-employment. Pero kung ikaw naman, gusto mo talagang i-experience, nakadepende sa'yo. Tama? Ako kasi, I never want to go back sa employment anymore. Kasi ginagawa ko na yung front row ng full-time eh. Gets? Aaralin ko na lang siya. Ang iniisip ko, kung nagsusunog kilay lang din naman ako sa school dati, and binibigay ko yung best ko sa work, what if ibigay ko yung best ko dito sa front row? Aaralin ko, makikinig ako, lahat pinagtatanungan ko. Gets? Kaya right now, we're one of the fastest and growing team dito sa main office. Tama. And we're trying to conquer, di ba? Lahat ng lugar. So yun yung goal, dapat visionary ka din. Kasi kapag wala kang ganon, hindi mo din makukuha. Nakakuha nyo? So, yun yung basic thing ng cash flow quadrant. Ikaw baka may dagdag ka? Yan. Siguro add ko na lang din, ito yung my perspective naman. Ano bang, para mas mag-gets po natin in simpler terms po dito, kung ano ba yung cash flow quadrant. Ito, may mga tanong lang focus dito. Kasi meron dito mga estudyante, meron mga empleyado, tapos sabi natin, what if meron dito tambay, tapos merong front row.
Ang gusto kasi nating malaman is yung time at saka kung meron kang pera. Eh, ang tanong ko sa inyo, yung estudyante ba, may time wala? May time. Yes, may time ang estudyante. Ang estudyante, may pera? Wala. Ang empleyado ba, may time? Wala. May pera? Meron. Pero feeling ko nga wala pa din eh. Di ba? Sabihin na natin half a check, okay? Di ba? Yung tambay ba, may time? May time. Grabe yan. Yung tambay ba, may pera? Ba't yung iba natatawa? Wala pong pera pero may paraan. Di ba? Pero tapos, ito yung masarap. Palagay mo, pag front row ka, may time. At first, pumapansin mo, you will give time. Pero in return, pagdating kasi ng panahon, yun yung magkakaroon ka. Pero ang malupit, pag may front row ka, may pera, same thing. So ang ibig sabihin natin dito, or yung goal natin, kung titingnan mo to, the other side of the quadrant, medyo challenging nga talaga. Pero alam mo ba, yun yung foundation na ang gandang mindset na pinapaintindi po namin sa inyo. The moment that you started to do front row, nag-shift ka na. Sabihin mo sa katabi mo ngayong gabing to, negosyante ka na. Kasi baka hindi nyo po nare-realize. Guys, you started front row. Dapat proud ka talaga. Alam mo, dapat hindi ka nahihiya. Tama ba? Proud ka ba front row ka? Kasi ito pa lang you started in a company that you can literally earn millions. Hindi na po siya tanong. It's already been done 3,000 times na. Yes. Front row has produced 3,000 na po ng milyonaryo. Normal po ba yon? Wow, normal? Wow! Di ba? In short, it's really abnormal. Di ba? Pero yun nga yung pinapaintindi po namin sa inyo na what if you started dito? What if nag-start ka na? What if papasok ka pala ng employment? What if papasok ka pala ng self-employed? Makikita mo yung constraints. Kasi anong nangyayari, ibang tao yung nag-guide sa'yo. Di ba? Or in short, ibang tao yung humahawak ng pera mo, humahawak ng buhay mo. Alam mo, dun pa lang yung stepping stone natin eh. Kasi dito nga, pwede ka maging business owner, pero unfortunately, what if gusto mo maging traditional business? It would cost you a lot of money. Yeah. Eh paano pag wala kang ang pera? Paano pag wala kang malaking puhunan? Isipin mo, how great of a blessing na nagsimula ka sa isang negosyo na tinatawagan namin na parang it's a poor man's franchise. Yes. Let's not say poor. Parang sabihin natin budget man's franchise. Yes. Na sa maliit na halaga, imagine pwede kang kumita ng milyon. Tapos yung katabi mo, patulog na. Wow! Wow! Di ba? Kaya, dun pa lang, alam mo, it reflects din talaga kung bakit, bakit parang hirap akong magpasali. Maybe, somehow, itong part ng topic po natin ito, ipapaintindi lang po sa atin, bago ka mag-convince ng ibang tao, make sure na convince mo na ang sarili mo. Kaya yun po yung, alam mo, dito ako na-amaze sa mga ganitong mga topic. Kasi nare-realize ko, grabe pala. Akalain mo yun, nagsimula ako sa negosyo na pwede pala akong kumita ng malaki. Alam mo, kahit hindi mo na sobrang laki. Alam mo na, nag-start po ako sa front row. Gets ko rin po ito baka ikaw makakarelate. Masaya na po ako kumita sa front row 5,000 weekly. Palagay nyo, 5,000 linggo-linggo. Pwede na? Yes! Yung iba hindi pa rin po sumasagot. Pera, pamilyar, pera. Baka hindi pamilyar yung iba 5,000 linggo-linggo. Pwede na? 10,000 linggo-linggo. Pwede na? Pwede. Imagine mo, 20,000 linggo-linggo. Pwede na? Ang tinatawag nga dito sa front row putya, normal. Kasi dito, imagine, yung mga mentors nga natin kumikita 50, 100. Grabe, nakita ko yung check ni Upstart last time, 200,000 isang linggo. Hindi mo ba alam, nung nagsimula ka dito, once upon a time, nag-start din sila dito. Yes. They started small. Kaya nga, budget-friendly. Pero imagine kung mag-ano na napuntahan nila. A lot of our uplines, hindi na lang basta kumita, nakapag-produce na rin. Diba? Kaya yun yung part ng alaking advantage sa atin. Pag business owner ka na or nagne-negosyo ka, nailagay mo yung mindset mo. Kasi part din talaga ng ESBI talaga is to have that mindset na literal, ang goal mo kasi is para ikaw lumaki. Ang goal natin, palakihin din natin yung nasa ilalim natin. Yes. Diba? Kaya part nun is okay lang ba palakihin din muna natin yung mindset natin? Okay lang? Kaya dapat ngayon pa lang, sa gabing to, dapat hindi ka na hinahihiya. Diba? Every time, okay lang ba pag-i-introduce sa atin yung front row, hindi na tayo nahihiya? Yes. Diba? Hindi ka tumitiklop. Naku, yung negosyo mo, scam yan. Scam tayo.
laki naman ng building natin para maging scam. Di ba? Alam mo, matakot na sila. Bawat corner ng opisina natin may CCTV. Huling-huli kang hayop ka. Di ba? Doon pa lang eh. Kaya you should be proud. Di ba? Kaya part lang din to, alam mo, you should have the idealism na malaking bagay na you are your own boss. Di ba? Kaya malaking bagay talaga na doon pa lang, sa simpleng bagay, ma-realize mo. Di ba? Kaya yan yun eh, when you work for yourself, you are building your own dream. Kaya yun kasi yun guys, yung nakakatakot doon. Case and point ko lang din. Dapat yung tandaan, if you don't work for your dreams, someone else will hire you to work for theirs. Tama. In Tagalog, pag hindi mo gagawa ng paraan yung pangarap mo, ibang tao ang gagamit sa'yo para gamitin yung pangarap nila. Tama. Diba? Kaya sayang. Nandito ka na sa front row eh. Okay lang ba? Sulitin na natin? O, kaya malaking bagay talaga yung mga training na to. Kaya alam mo, ngayon pa lang, okay lang ba palakpakan natin sarili natin? Dapat palakpakan mo na instead na ngayong gabi, pwede ka namang hindi umattend eh. Actually, late na nga tayo nag-start eh, pwede ka namang umalis. Pero imagine mo, nandito ka pa rin. Diba? Nakikinig ka pa rin. Kasi somehow, ako, I believe everything happens for a reason eh. Nandito kang garin ngayong gabing to para ma-realize mo siguro. And hopefully, by tonight, na-realize ko na ako, naging proud na ako yung front row. Malay mo, sa next invite mo, sa next na i-introduce mo, believe me, baka mas tumaas yung confidence mo, mag-pay in yung invite mo. Okay ba yun? Oh, yun lang naman po sa akin. So, may sabihin ka pa. Ito kasi, Abs, nagustuhan ko, when you work for yourself, you're building your own dream. Kasi may nagtanong sa akin, sabi niya, what is success for you? Kasi iba Miss kasi, Universe, di ba? Iba tayo ng definition of success, Yes. tama? Alam mo ba, ang success kasi for me is self-mastery. Nagigets? So, anong opportunity sa labas ang mamamaster mo yung sarili mo? Alam mo, wala ako nakikitang mastery sa employment. Wala. Even sa study, kasi I was working student. Actually, I was part of Dean's Lister consistently. I was running for I got it. cum laude. Hindi ko siya pinagyayabang, kaya nag-drop nga ako ng school eh. Nagigets? Kasi na-understand ko yung network marketing. Nothing against employment, nothing against study. It's up to you. Okay pa din na may diploma ka. Nagigets? Sabi ko nga kanina sa mga nakausap ko, okay pa din na may diploma kasi pride yan ng family. Nakukuha? Pero dapat, ang gagawin mo, you have to master yourself. Because success is self-mastery. Once you master yourself, everything easy na lang. Nakukuha? Alam mo kung bakit na tinatawag nila sa mga nakikita niyo mga motivational something sa online na ang employment daw, it's a trap? Gusto niyo bang malaman kung bakit? Kasi, i-compare natin yung network marketing tapos sa employment ng very basic lang. Sa employment, hindi okay na apps. Sa employment, kapag nag-work ka, di ba nakapasa ka, tama? Ayaw nila ng benta-benta pero hindi nila alam, binenta din nila yung sarili nila, tama? Binenta na nilang ilang oras? 8 hours. For how much? 610. Nagigets nyo? Bakit siya it's a trap? Kasi nag-apply ka, nakapasa ka, tapos magte-training ka. Habang nagte-training ka, may sahod ka na. Tama? So, ibig sabihin, wala ka pang masyadong ginagawa, may sahod ka na. Grabe naman yun. Tama? So, trap siya. Bakit? Ang sarap naman, grabe. Wala pa akong ginagawa, pero may sahod na ako sa 15. Yes! Nagigets? Pero habang tumatagal, na ma-master mo na yung ginagawa mo, kahit nakapikit ka na nagagawa mo na, tama? Pero, ganun pa din ang sahod mo. Doon ka na makaka-feel ng alin? Burnout. Bakit? Yung dating hindi ka na nila hindi ka pa nila kailangan kasi nag-aaral ka pa lang. Tapos nagtrabaho ka na, ikaw na tuloy yung nagbabayad ng kuryente, ng tubig. Compare sa front row. Ang question sa akin na nakaraan, bakit marami nagko-quit? Kasi hindi nila na-gets. Ito, kaya gusto ko guys, mag-gets ninyo. Okay? Kapag nag-front row ka, di ba sa una, kailangan mo muna mag-invite. So may expose ka saan? Sa rejections. And you have to expect challenges. Sa first year mo, kapag bago ka pa lang na member, expect challenges. Nagigets? Kasi kapag ang mindset mo, ang perspective mo positive, you tend to see positive things in every negative situation. Tama? Ganun dapat yung perspective eh. Kaya kailangan mo i-practice ang utak mo maging positive thinker. Paano ka maging positive thinker? Kapag nandun ka sa negative na situation. Tama? Pero, habang namamaster mo ang network marketing, namamaster mo din yung sarili mo. Tama?
Para habang tumatagal, Lalong sumasarap. lalong sumasarap. Ganun na. I guess, after 2 years, nagiging Yung kumita iba ka hindi na. nila nakarelate, patagal na Oo. yung commercial. I guess, kaya tingnan mo, ang feasibility study, 2 years lang, 3 to 5 years mo lang gagawin sa front row ng tuloy-tuloy at tama. Successful ka na, gagaan ka na. Ang sinusunog kilay mo dito, 1.8 million. Guess Grabe, mo? wala kayong reaksyon. Sino may gusto nun? 1.8 million balang araw. Diba sabi ko nga sarili ko, kahit kalahati ng 1.8 million, okay na ako dun. Kaysa sa katrabaho ko before, 40 years. Grabe. 40 fucking years of service. May arthritis na yun. May arthritis. Namatay siya ng pandemic. Hindi ko siya tinadown ha. Sumunod Baka yung kasi tawa. multuin niya ako mamaya. Hindi. Siya kasi yung nag-introduce sa akin ng network marketing. kalahin Not mo because yun, no? kikita ka dyan, but because ang character development mo, mag-i-improve siya bago sa namatay. Alam mo ba, graduated siya yun ng University of the Philippines. Wow. Diliman. Sa call center, 40 years. Umakin mo yun ha. Sakit na, no? Nakukuha nyo, ang earning niya, 80 to 100,000 a month. Dito, 5 years. Let's say for example, minalas ka 10 years, pero 1 million a month. Sarap pa din. Compare mo sa 40 years, 80K a month. Anong imamaster mo? Gets? So yun yung comparison. If you do not get that, magtrabaho ka na lang. Kasi ako, nag-guess ko kasi, nakuha nyo, dapat ganun din. Iniintindi nyo lahat ng bagay. And before ka, di ba, for example, may mga alam ka sa labas. May nag-negative sa'yo. Dapat, before ka muna mag-quit, mag-consult ka muna sa upline. Bakit? Ang mga upline nakakaalam kung ano yung mga sinasabi nila sa labas. Ang sinasabi nila, bine-brainwash ka lang dyan sa front row. Hindi mo alam, bine-brainwash ka din nila. Nakukuha nyo? Yun. Kaya yun kasi nangyari sa akin. I am only just sharing my own experience. Kasi may pride ako eh. Tama? I graduated multiple courses. Supervisor Pride ako Month. at the young age. Tapos Pride Month pa ngayon. Charot. Nakuha nyo? So ang ginawa ko is, binaba ko yung pride ko. Nagigets? Sino ba dito yung mga working? Oh shit, wala na. Hindi, meron pa naman. Walang, mga nagtatrabaho. Yung employment, masahod, job. Wala na full time. Mga working, I don't know kung i-explain ko pa, matagal pa ba ito, Babs? Kasi may i-explain sana ako eh. Oh, sure, go lang. Ito. Guys, ang tanong ba, guys, may natututunan? Oh, yan, sige, continue. Ito maganda to. Natutunan ko lang nakaraan. Kay Abs Lindon. Ay, Oh, ba? sabi niya, which is sabi ko na rin, kasi ako magsasabi sa inyo today. Ay, hindi. May dalawang bundok daw. Yung Ay. employment. Ay, Parang iba yung na-drawing ko. Parang hindi namin, Parang- hindi tayo sure kung Bundok bundok ba to? yan eh. Parang hindi bundok ha. Parang, Ang kasunod mong palabas ay rate. yan. Ay, parang iba pa din. Ito yung bundok ng employment. Mount Apo. Yan, Mount Apo. Tapos, nung na-invite ka sa front row, na-inspire ka. Tama? Narinig mo sila ni Sir Christian, Abs Chard, Abs Emil. Grabe ang kinikita. Ang laki sila ni Abs Janet, Abs Philip, di ba? Abs Rap. Ang laki ng kinikita, na-inspire ka. So may bago kang bundok tuloy na nakita. Gets? So, ito naman yung front row. Bundok ng front row. Ang nangyayari sa mga empleyado, including me, kasi empleyado naman ako that time, at the young age, at the age of 18, working na ako. So, ang nangyayari, bakit nahihirapan ang mga empleyado? Bakit? Kasi ang gusto nila kasing gawin, gusto namin gawin, kasi empleyado ako dati, tatalunin namin yung front row. Oh, So, parang gusto namin i-shortcut. Oh, tama. Tama? Gusto niyo i-shortcut, tama? Guys, hindi nyo na pwedeng i-shortcut ang front row. Kasi ang front row itself, shortcut na. Nagets? Study shows, kapag ang isang opportunity, isang oras mo ginagawa a day, magiging successful ka in the next 10 years. Gets? Paano kung magbigay ka ng 8 hours a day? 12 hours a day. So, nako-compress mo. Nagets? So, anong gagawin mo? Mga empleyado, makinig ka muna, huwag ka muna mag-cellphone dyan. Diba? Mga empleyado, makinig ka. Anong gagawin mo? Tama Huwag eh. kang tumalon.
Ang gagawin mo, bababa ka. Nagigets? Bababa ka, tapos aakyatin mo para mas mabilis ka. Nakakuha? At minsan, dumadating sa point na parang ang bagal mo. Pero okay lang yan. Sabi nga, slow is fast. Kasi inaaral mo pa lang. Tama. And dahil may bago kang ginagawa, kapag may bago kang ginagawa, ano nangyayari? Kapag may bago kang ginagawa, hindi ka komportable. Tama? Kasi bakit? May nagbabago sa'yo. Tama? Pero kapag na-practice mo, definitely, lahat ng mahirap nagiging madali. Remember the law of polarity. Kung may araw, may gabi. May malamig, may mainit. Kung may mahirap, May malandi. Di ba? may masarap. Tama? Natututo ba kayo? Oh, Naman yan. yun. So, yan lang naman, Aps. Grabe. Guys, wala pa ka naman yan sa House Pauline. Palakpakan nyo din si Grabe naman yan. Alam mo, dagdag ko na lang. Kasi ako, isa din naman ako, sa nakaka-relate dito. Kasi banggit ko nga po sa inyo, sobrang yabang ko talaga noon. As in, damn it, buti na lang nag-front row ko kasi ang sama ko sigurong tao ngayon kung hindi ako nag-front row. Kasi why? Kasi part kasi, when we started to do front row, baka may expertise, baka may pinagkakabahan ka, there's is some sort of what you call isang bagay na hirapang-hirapang tayong baba sa tinatawag nating, diba? It's odorless, it's tasteless, but it is the hardest thing to swallow. Oh my God. Anong ibig sabihin po nun? English yun eh. Di ba? Ang ibig sabihin po nun, mahirap kasing ibaba talaga yung pride. Kasi part of the requirement, kasi nakaakyat ka na nga dito eh. Maybe you graduated. Actually, feeling ko hindi lang nakagraduate yan eh. May na-achieve ka lang sa buhay. Kahit meron ka lang, ay, pinapaaral ko ng sarili ko, ako na yung independent, ako na siguro yung breadwinner ng pamilya. Isang part, bakit ang tao hirapang-hirapang ibaba yung sarili nila? Kasi aside sa pride, it's really challenging to humble yourself down. True. Diba? Part din po, naniniwala ba kayo guys, sa pagyaman, kailangan may part of humility ka din? Naniniwala kayo doon? Yes! Why? Kasi ito, mapapansin mo dito, ito po yung culture natin sa front row. Dito ka lang nakakita ng kumpanya. Baka pagkastali mo dito, yung upline mo, baka mas bata pa sa'yo. Kaya I would understand bakit ang hirap maniwala eh. Kasi ako, nung time kong yun, ang tali-talino ko, yung upline ko medyo, ano bang tamang way? Pag sa akin, medyo lala. Yung tipong kailangan na lang niya ng common sense, hindi pa naging common. Diba? Parang ganun. Kaya even before, na-challenge talaga ako na makikinig ba talaga ako dito? Mag-yes ups ba ako? Pero alam mo, na-realize ko, may reason kasi bakit ka napunta sa upline na yon. Diba? Kaya nga, dito pa lang, mapapansin mo, yung sa tinatahak po nating mountain, ang difference din yan, iba-iba po tayo ng mountain. Why? Kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan. Tama po ba? Iba-iba tayo ng pamilya, di ba? Iba-iba tayo ng pinanggalingan, di ba? Kaya you shouldn't compare. Pero in the end of the day, ang lahat naman tayo, goal natin success. Lahat ba tayo gusto maging successful? Lahat ba tayo gusto mag-milyon? So, ibig sabihin, kahit saan ka pa nagaling, kahit ano pa yung pinagalingan mo, we have to do our part. Lahat po tayo, we have to put ourselves down. Yeah. Diba? Kailangan tayong magpaka-humble muna. Diba? Kailangan natin ibaba, kailangan nating maging yes ups. Okay lang po tayo, rule number 1, golden rule ng front row. Okay lang ba? Yes ups tayo? Yes! Kaya kung meron kang upline, lagi kang kinokontak, lagi kang sinachat. Kasi ito na lang yun eh. Alam mo, ito na lang yun. Gusto ko okay lang guys, may turo ko sa inyo. Yes! Okay lang yan. Isipin mo, what if ikaw to, meron kang upline, tanda ko to, tinantad ako ng upline ko dito. Isipin mo, what if may upline ka, tapos ikaw downline. Tama ba ako? Pag ikaw, meron kang downline, tapos ikaw yung upline. Imagine mo, ikaw yung downline ha. Tapos tama ba ako yung upline mo, lagi kang sinachat? Oh, hindi kayo sinachat ng upline nyo. Di ba? Lagi ka bang ina-update? Lagi ka bang sinachat? Ang malapit doon, tinatawagan ka din ba? Pili ko mas marami pa yung chat ng upline mo kaysa sa Globe. Di ba? Minsan ba may time na naasar ka na din? Aminin nyo na. Diba? Pero kung tatanungin mo ako, imagine mo baka nga yung upline mo hindi lang ordinary yung upline eh. Baka yung upline mo top earner. Baka yung upline mo, marami pa yung members na tinutulungan. Baka mas malapit, baka upline mo Millionaires Club. Diba? Sipin mo, isa lang bang tao ng isang Millionaires Club? Hindi, madami. Maybe hundreds, maybe nga thousands. Imaginein mo na lang to. Ikaw, may upline ka, kinokontak ka, chinachat ka,
malupit doon, habang chinachat, kinokontak ka, baka malupit doon, baka scene zone ka pa. Diba? Tinatawagan ka pa, ginaganon ka pa, pero kung tatanungin mo ko, alam mo, ganyan pa lang, wag nating i-take for granted. Diba? Kaya nga part din yun ng success eh. Part din yun ng humility. Na tayo mismo, alam mo yung wag nating i-take for granted yung mga apply na nag-guide po sa atin. Na nagkatanya. Kaya okay lang ba, pasalamat tayo sa mga apply natin? Yan, o kaya alam mo, kung tatanungin mo ako, yung mga apply nyo, naiintindihan ko yan eh. Kasi ako mismo, I have members of my own. Ang hirap talaga. Sabi natin, hindi ko ayoko pa na sabihin mahirap. It's very challenging to be an upline. Kaya part din talaga yun of humility. Kahit matanda ka man, kahit bata ka pa, we're all on that learning curve eh. Diba? Kaya siguro dagdag ko na lang din, mapapansin mo dito, bakit nga ba ganon? Bakit parang may burnout na kinig ko kanina, sabi ni Abs Pauline eh. Kasi mapapansin mo, iba po yung journey na tinatahak natin. Kung ikaw, may tinahak ka ng ibang mountain, believe me, yung mountain ng front row, sobrang iba. Bakit? Mapapansin mo dito, what if sobrang effort mo, araw-araw kang may invite? Lahat ba tayo nag-invite? Yes! Lahat ba tayo nagpe-present? Uy, yung iba, hindi ba sumasagot? Yung iba sabi nila, yes. Oo, nahuli ko na. Fake Diba? yes. Lahat ba tayo nag-invite? Yes! Imagine mo, lahat tayo nag-invite. Ibig sabihin, kayo ba? Nare-reject na din kayo? Yes! May times ba na hindi ka na nire-reply ng contact mo? Yes! May times ba na, putya, kachat-chat mo palang binablock ka kagad? Yes! Ang malapit doon, hindi pa sumasang-ayon yung hayop na Facebook sa'yo? Oh. Okay, pero imagine mo na lang to, bakit ganon? Sa simula, very big yung effort natin. Pero ang malupit, yung bayad sa ating kapira, alam mo yung very small. Pero, sama yung sinabi ni Abs Pauline kanina, maliit yung bayad dito. Pero, pag bago ka pala nagtrabaho, feeling mo ang laki ng bayad sa'yo. Kasi bago ka pa lang eh. Di ba, bago ka pa lang, feeling ko yung mga bago empleyado, parang wala pang ginagawa, Yes. petiks, parang ang laki ng sahod mo. Pero napapansin mo, as time goes on, yung sahod mong yun, hindi siya lumalaki. Pero ang masakit, yung expenses mo, lumalaki. Tama ba lumalaki gastos? Kaya kahit anong gawin mo sa work mo, mahirap. Pero imagine mo, ito yung masarap na part kay front row, lalo na pag binaba mo yung sarili mo at hinumble mo. Mahirap siya sa una. Yung effort mo maliit lang. Pero what we're doing is parang compounding eh. Yes. Ibig sabihin nun, maliit sa una, pero palaki ng palaki. Gradually, maliit man yan, pero pansinin mo, yung effort mo, kahit nga kapiranggot nga yung effort mo, pero income mo palaki ng palaki ng palaki. Ayan, tanong ko guys, gusto nyo ba palaki ng income? Yes! Kaya I think, mas better. Guys, natuto naman kayo? Yes. Palakpakan nyo naman si Abs Alec. Yan. Pero I think, dapat lang naman talaga, kasi kami, we took the initiative lang for tonight. Pero I think, mas better naman na, ayaw namin naman sayangin ang oras nyo. Okay lang ba magtawag tayo dito ng mga literal na kumita na ng milyon kay Yes! Yan, kaya, check ko lang muna habang introduce. Excited ba kayo mag-meet siya? Kasi ako, nung narinig ko, sabi ko, grabe siya pala. Nandito na pala siya. So, kung kami sobrang excited, dapat ma-excite din kayo. Yes, kasi I think ready na siya. Yes, nandito na siya. Kaya guys, ready pa ba kayo? Oh, siguro wag natin patagalin. Let's all welcome one of the front row Millionaires Club, Sir Philip Fuentes! Grabe yan. Okay lang mapalakpakan na Sir Alec and Miss Pauline. Grabe, ang galing, no? Marami ba kinatutunan? Diba? Ganun lang ba yung palakpakan natin para sa mga next inline M-Club natin? O, di ba? Ang ganda ng topic nila kasi as a network marketer, di ba? Professional. Dapat malaman talaga natin kung ano talaga, di ba? Yung reason kung bakit mo papasukin yung isang bagay. Tama, di ba? Pag alam mo kasi kung ano yung pinasok mo, kung gaano kaganda yung business, yung galaw mo hindi na nakadepende lang kung saan eh, tama? Kahit may taong mag-negative, kahit may taong di maniwala, kahit may mga taong kung ano-ano sinasabi, kung alam mo yung pwede maging future mo, di ba? Lalo pag nag-network marketing ka, imagine mo yung SBI, maganda ba? Di ba? Per quadrant, at least nalaman niyo yun. Kasi ako na nalaman ko yun, sabi ko, hatawin ko na sobra to, tatrabahuin ko to. Kasi magi-start ka, parang masahol pa sa empleyado eh, di ba?
Kasi ang empleyado, pag may trabaho, may income, di ba? Tayo sa una, wala pa, di ba? Pag wala kang ginawa, walang income. Pero darating yung time, fast forward nga tayo, from poor side, pupunta ka ng dun sa rich side, yung right side, di ba? Magiging parang business owner ka. Di ba? Ang kitaan mo, parang investor ka na. So, sino gusto kumita dito next time ng ganong kalaki? Di ba? Imagine mo, wala ka naman sariling franchise, wala ka naman traditional business, pero ang income mo pang traditional business. Di ba yun yung maganda sa network marketing? Kaya kami dito, imagine mo, pag kumikita kami ng 50,000, 70,000, 80,000, 100,000 per week, imagine mo, less 10% lang doon, tapos lahat yun, take home mo na. Eh pag traditional business, anong problema? O di ba, lagi ka namumuhunan, naglalabas ng pera. Parang kami, may tindahan kami sa palengke, everyday ka mamumuhunan eh. Everyday ka maglalabas ng pera, eh dito puhunan lang natin, laway. Di ba, 4988 mo, 5988 mo, 10988 mo, 3988 mo, after that, what's next? Tatrabahuin mo na lang, mag-e-effort ka na lang, aaralin mo na lang, makikinig ka na lang sa mga kumikita para next time kumikita ka na din. And nadaanan din kanina yung about positive mindset. And ngayon, itatopic ko ipupush ko maging mabilis lang kasi medyo late na tayo nagsimula. Pero palakpakan natin, di ba, nag-take talaga ng initiative, di ba, yung mga offline nyo para talagang magturo, di ba? Kasi nagkaroon parang ng konting conflict sa schedule. Pero ngayon, ang itatopic natin is how to develop a positive mindset. Kasi napaka-importante sa business natin yan di ba? Na makapag-develop tayo ng positive mindset sa ginagawa natin. And actually, we have slide naman dito, okay? Pakita ko lang. So dito sa picture na to, ano ba nakikita nyo? Gusto ko may interaction tayo sa training na to, okay lang ba? So anong nakikita natin? Baso, tama ka naman baso. May lamang? So ano yung laman niya? Kalahati, ano pa? Half empty, ano pa? Half full, ano pa? Bitin. Ano pa? Transparent, no? Transparent nga naman yung baso, no? So, bitin, mineral. Paano mo nasabi? Di ba? Alam niyo ba yan? Paano mo nasabi? Nakatulog na nga ako dito, di ba? Di ba? So, ano pa? Half empty, half full, lacking, kulang, bitin. Ano ba? Ano pa yung mga term natin dyan? Ha? Simpleng tubig. Ano pa yung nakikita natin? Ano? Kalahating baso. Pero some people, nakikita siya as half empty. Tama? And some people, nakikita siya half full. Tama? Yung iba, ang iniisip dito, lacking, ay bitin, kulang yan. Uhaw na uhaw ako Tama, di ba? Kulang yan kasi hindi aabot hanggang dito yan. Pangtuyo lang yan ng tawag dito, ng dila, ng tawag dito, di nga aabot ng lalamunan Bitin. Lacking yan, kulang yan. Pero some people ang iniisip dyan, naku, pwedeng-pwede na yan, saktong-sakto, goods na yan, pangtanggal uhaw yan, perfect na yan. Tama, mali? So some people, sa buhay natin, ganun tayo tumingin. Di ba? We are focused sa lacking, sa kulang. Pero before I start, okay lang ba mag-story ako? Lagi ako may kwento dito and favorite kwento ko rin po ito. May notes nga ako tinitignan dito di ba? And some people appreciative sila, some people grateful sila, pero some people naka-focus sila sa mga bagay na kulang or wala. Tama, mali? So, may story tayo. Gusto niyo ba story? So, one day kasi, isang araw, may maglola. So, may maglola na nasa beach po sila. Pamilya kayo sa beach? Diba? Sino mahilig dito, magdagat, lumangoy? Diba? Nasa beach sila. So, yung lola, okay, nakaupo lang sa parang, ang tawag doon, yung parang tumba-tumba tawag doon. Yung rocking chair, no? So, nakaupo siya, tapos ang tawag doon yung ganon? Gagantilyo in Tagalog, tama? So, ganun yung mga lola, no? Sa TLE natin, no? Nagagantilyo siya. So, habang nagagantilyo siya, ang ganda ng panahon, maaraw, ang daming ibong lumilipat, tapos pinapanood niya lang yung apo niya. Sino dito yung may mga anak, may mga apo na? Meron na, no? Tama po ba, di ba, pag mga lola, iba yung pagmamahal sa apo? Agree ba kayo doon? Na minsan nga, mas mahal pa ng nanay mo, di ba, yung apo niya kaysa sa'yo, di ba? May mga ganun di ba? Ganon talaga magmahal ang mga lola talaga di ba? Ganon din yung nag-alaga sa akin So, habang pinapanood niya yung apo niya, ang cute-cute ng apo niya, parang mga 2 years old, 3 years old pala, tas yung apo niya may maliit na sombrero, tas merong, alam niyo yung ginagamit ng mga bata sa beach, yung panggawa ng sandcastle.
Yung may little shovel, tapos may little na panggawa ng lalagyan mo ng sand, igaganon mo, magkakaroon ka na ng parang little castle, tama? So habang nag-e-enjoy, tuwan-tuwa yung bata, tuwan-tuwa yung lola, pinapanood niya yung bata, biglang all of a sudden, nagdilim yung kalangitan. Bigla-bigla, may paparating na malaking tidal wave. So bago pala makapag-react yung matanda, yung lola, bago pala makatayo, nagulat siya kasi tapos kinain na ng alon ng tidal wave yung bata. So yung matanda na patayo, galit na galit. Tinignan kagad niya yung langit. Alam mo, yung matanda sumigaw. Sabi ng matanda, Lord! Galit na ganon. Anong ginawa mo? Bakit mo kinuha yung apo ko? Ang bait-bait kong babae. Lagi ako nagsisimba. Lagi kong pinipreach yung word of God. Nagtatights pa nga ako. Bakit mo kinuha yung apo ko? So galit na galit yung matanda. Umaangat pa yung alam mo may ugat-ugat dito. Umaangat pa yung tsapa, nagsasalita. Namimiss ko yung lola ko pag ganun yung lola ko eh. So galit na galit yung matanda. Tapos bigla-bigla, dumilim ulit yung kalangitan, tapos may paparating ulit na malaking tidal wave. Pagdating ng malaking tidal wave, tapos gumanon ulit sa dalampasigan, may salirek pa, di ba? Galing. Tapos, nakita niya yung bata doon. Basang-basa, hilong-hilo, hindi alam kung ano nangyari. Di ba? Pariwara kasi kinain ka pa naman ng tidal wave, tapos binalik ka eh. Di ba? Hindi niya alam kung ano nangyari. Tapos yung matanda, nakita niya yung bata, shock na shock siya. Pero alam mo, ginawa niya, tumingin ulit siya sa kalangitan. Sumimangot, nag-pout, yung mukha, lukot, napunit yung mukha ng matanda, tapos sumigaw ulit siya, Lord! Galit na galit. Bakit ganon? Imagine mo, binalik niya apo niya. Sabi niya, bakit ganon? Binalik mo nga yung apo ko, pero kanina, yung apo ko may sombrero. Nasaan na yung sombrero niya? So, end of story. Alam mo, some of us, para tayo yung matanda. Nakafocus tayo sa mga bagay na wala, yung blessings na sa harap mo na. Totoo, hindi. Di ba, maraming ganon? Di ba? Maraming tao, blessed naman. Maraming blessing sa paligid mo. Maraming magandang nangyayari sa iyo, pero nakafocus ka sa mga bagay na wala ka. Sa lacking. Tama, mali. Di ba, sabihin mo sa katabi mo, don't be like that. Huwag kang maging ganon. Di ba? Guys, napaka-importante na maintindihan natin na you are the products of your thoughts. You are the products of your beliefs. Kung ano pinapaniwalaan mo, yun yung pwedeng mangyari. So kung naniniwala ka na ang buhay mo laging kulang, magiging kulang talaga. Pero when you are focused sa mga bagay na nandyan, sa mga blessing mo, alam mo, naniniwala ba kayo mas mabe-bless ka? Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, marami kang blessing. Di ba? Alam mo, yung matanda na yun, she will never be happy. Bakit? Lagi niyang hinahanap yung missing hat. Tama, mali? Ikaw, may invite ka naman. Pero sasabihin mo, Abs, mahina ako mag-invite. May pay-in ka naman. Abs, bronze lang. At least may bronze ka. At least may invite ka. Yung iba nga, hindi pa front row, ikaw front row na. Di ba? Focus on the blessing. Siyempre, nagsisimula ka pa lang eh. Ba't ka mag-expect agad ng malaking pay-in, maraming invite? Eh, hindi mo pa nga masyadong master yung ginagawa mo. It's a process. So, don't focus sa mga bagay na lacking ka, sa mga bagay na hindi mo nagagawa. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mo at sa mga blessings na nakukuha mo. Diba? Kasi kung yung maliit na blessing, hindi ka appreciative, hindi ka grateful, paano ka bibigyan ni Lord ng malaking blessing? Tama eh, di ba? Ang sarap kaya bigyan pag yung anak mo is nagte-thank you. Ang sarap kaya bigyan pag ikaw kaya grateful. Try mo magbigay sa tao, binigyan mo na, galit pa. Bibigyan mo ba ulit yon? Hindi na, ganun rin si Lord sa buhay natin. Paano tayo i-bless kung ikaw mismo pag binigyan ka ng blessing? Ay Lord, bakit bronze lang? Pwede naman platinum, Lord eh. Magbibigay ka na nga lang, bronze pa. Inispilan ka ng upline mo. Ups!
Nag-spill ka nga. Bakit isang side lang? Wow! As nilagyan mo na yung kabila, lagyan mo na rin yung kabila. Ang lupit mo, Gudok. Tinulungan ka na nga. Kaso ang nakita mo, yung ano pa, yung lacking. Trabaho mo na yun, swerte ka nga nabigyan ka, hindi ka pa maging appreciative. Yung iba nga walang upline. Yung iba nga walang spillover. Di ba? Yung iba nga walang ganun eh, kasi ang spillover, tandaan nyo, hindi po yan hinihingi. Di ba? Kung mabigyan ka, edi thank you. Di ba? Oh, dapat grateful. Di ba? Kaya if you want to be happy, you need to be grateful. If you want to be happy, maging appreciative ka sa mga bagay-bagay. Tama, mali. Yung upline ko kasi wala pang kotse. Yung upline ko kasi hindi pa emplop. At least, di ba, may upline ka lagi mong kasama. Di ba, gusto mo perfect upline, perfect downline ka na ba? Kaya be grateful. Magpasalamat tayo sa mga blessing na binibigay ni Lord sa atin. Okay lang ba yon? Kailangan natin maintindihan yun. Okay? Alam mo sa buhay, there are winners and losers. Tandaan nyo, winners are not more intelligent and talented than losers. Diba? Hindi yan yung pinakamalupit, hindi yan yung pinakamatindi, hindi yan yung pinakamagaling. Ang winners have a positive beliefs. Yung losers, yan yung mga taong always look for problems sa mga problema and what is lacking. Diba? Kung ikaw kasi, lagi ka na-focus talaga sa mga bagay na wala, sa problema, wala talaga. Loser ka talaga. Pero kung ikaw yung ganito mag-isip, you have a positive belief sa mga bagay-bagay, o hindi nag-pay-in, okay lang yan. May parating na mas maganda. O hindi sumali. Diba? Na negative, okay lang. May sasali. Tama, di ba? Uy, hindi nagpa-invite sa akin, na-invite ng iba. Okay lang, mas maraming invite yung kapalit. Di ba, ganun ang winner mag-isip. Nakafocus sila saan? Sa mga positive. Naniniwala sila saan? Sa mga positive. Pag may dumating na problema, ang nakikita nila hindi yung problema, ang nakikita nila yung blessing. Ang problema sa mga losers, nandyan na nga yung blessing, pero ang nakikita pa rin yung problema. Nandyan na nga yung invite eh. Ano sasabi mo? Abs na kasi mangot, negative. Buti nga may invite. It's your job, it's our job na baguhin yung mindset niya at ipaintindi sa kanya kung gaano kaganda yung business natin. Tama, di ba? Minsan, may invite ka na, isipin mo, ay, Abs, ang pangit eh. Gusto ko yung mga leveling, yung mga artistahin kasi. Bakit artistahin ka ba? Tandaan nyo, who you are is who you attract. Kung ano yung itsura mo, naku, wag ka masyadong mag-expect. Diba? That's law of association eh. Sasama ka lang naman sa katulad mo. O, alam mo kung bakit hindi ganun kaganda yung mga member mo? Alam mo kung bakit hindi ganun kagwapo yung mga yan? Alam mo na. Pero be grateful. Tanong mo kung bakit. At least may member ka. Intayin mo, pag kumita yan, gugwapo at gaganda din yan. Diba? Wala namang pangit na ginawa si Lord. Naniniwala ba kayo doon? Tingin ka sa katabi mo, mapapaisip ka, sino kaya gumawa dito? Di, walang pangit na ginawa si Lord. Kung ikaw hindi ka ganun kagandahan ngayon, kung hindi ka ganun kagapuhan ngayon, kulang ka lang sa pag-take ng Lux White. Diba? Lux White, Lux Renew lang yan. Lahat ng product, subukan mo. Kasi kung makikita nyo rin naman yung mga before namin, magugulat ka. Grabe, ganyan pala itsura ni Apps. Alam mo yung mga tao na, naudlot pa. Pero product lang, di ba? O, tamo ko, 31 na ako, mukha lang ako 21. Guys, mukha lang talaga akong virgin, ha? Pero may anak na ako, di ba? Nakita nyo nga yung picture, eh, di ba? Tatay na, di ba? So, okay lang ba mag-focus tayo sa positive? Di ba? Ito, may isa pa akong story. Okay lang ba kwento tayo? Bibilisan lang natin, di ba?
I'm sure kasi narinig na iba sa inyo to. One day kasi, isang araw, may dalawang salesman. Okay? Tapos, ang negosyo nila is yung, ang tawag dito, ang negosyo nila is, teka lang, bak Rambo nga ba nilagay ko dito? Oh, ang negosyo na lang nila, tsinelas. Alam niyo, sino nakaabot ng Rambo? O yan, mga mag-asawa na kayo ha. Dapat ilan na anak nyo, di ba? Ito yung ng bata ako, kapal nito eh, di ba? So ang negosyo nila is tsinelas. Okay? Tapos, ang sabi ng boss nila, ganito, yung isang salesman muna kinausap, may trabaho ako para sa'yo. Sabi niya, boss, anong trabaho yan? May pupunta ka isang lugar, tapos i-check mo. Okay? Aralin mo. Pag-aralan mo ng isang linggo, tignan mo kung may market tayo doon. So bumiyahin na siya, after 1 week, bumalik siya. Alam mo, sabi niya, boss, grabe doon sa pinuntahan ko. Sabi niya, bakit grabe? Ang tindi, boss. Bakit? Wala tayong market doon. Ha? Bakit naman wala tayong market doon? Para fresh naman yung market doon ah. Hindi, boss eh. Diyos ko, sa pinuntahan ko, lahat ng tao doon nakaapak. Wala silang alam, hindi nila alam kung ano yung tsinelas. Paano natin ibebenta yung tsinelas natin? Boss, negative, talo tayo doon. Lugi pag nagtayo tayo doon. So, talaga ba? Sige, sabi ng boss niya. Pero syempre, hindi na kontento yung boss. May isa pa siyang matinding salesman din. So, kinausap niya, may trabaho ako sa'yo. Okay, pero hindi niya sinabi na may pinapunta na siya before. Sabi niya, ang trabaho mo, puntahan mo isang lugar doon. Tignan mo kung meron tayong sales doon. Tignan mo lang. Aralin mo, check mo, tignan mo kung maganda magtayo tayo ng doon. Pabrika natin para sa mga tsinelas natin. So, sige boss, tignan natin yan. Akong bahala boss. Bigyan mo ako 1 week. 1 week lang. Balik ka dito after. So, pumunta siya doon. After a week, bumalik. Alam mo, sabi niya, boss! Naku, boss! Sabi niya, bakit? Negative ba? Negative. Hindi, boss. Positive. Anong positive? Boss, saktong-sakto. Pag pumunta tayo doon at nagtayo tayo ng factory, yayaman tayo. Sabi niya, paano mo nasabi? Boss, lahat ng tao doon, walang tsinelas. Hindi alam yung tsinelas. Pag inoffer natin yung tsinelas natin, lahat sila mababaliw, magiging komportable, lahat sila bibili. So, end of story. So, alin ka doon sa dalawang yun? Di ba, yung positive mag-isip, yung optimistic, o yung negative, yung pessimistic? Parehas lang naman sila ng tsinelas ang inaalok, ang market, at ang market parehas lang. Same na pinuntahan eh. Bakit yung isa, ang pagtingin niya, ano tingin niya? Negative, boss. Talo, di marunong mag-tsinelas yung tao doon. Baka pag inoper natin, kainin nila yung tsinelas, di ba? Baka hindi nila alam gawin sa tsinelas. Yung isa naman, positive, baliw na baliw. Boss, sakto-sakto, wala silang tsinelas. Hindi sila marunong mag-tsinelas. Pag inoper natin yung tsinelas, yayaman tayo. Sana ganun ka mag-isip. Sana positive ka mag-isip. Okay? So, may 5 ratings po akong papakita po sa inyo. That will happen if you have a positive mindset. Okay lang ba? Mag-start na tayo? Unang-una ito. Diba? Increase your self-worth. Ano po ito? Diba? Why? Because if you have a positive mindset, you will able to see the goodness in you. Makikita mo yung kagandahan sa sarili mo. Tama, diba? Marami kasi sa atin, di natin nakikita. Tama, di ba? Na anak ka ng Diyos. Naniniwala ka ba anak ka ng Diyos? Pero ano tingin mo sa sarili mo? Mahina ka. Hindi ka magaling. Pero alam mo, if you have a positive mindset, makikita mo yung kagandahan mo. Makikita mo yung kagwapuhan mo. Makikita mo yung kagalingan mo. Di ba? Totoo yun eh. Kung ano yung wonderful about sa'yo. Your inner greatness. Na minsan kinakalimutan na natin. Di ba? Hinubog ka, di ba? Ng Diyos. Hiningahan ka. Tapos ang tingin mo sa sarili mo, maliit. Tama, di ba? So if you have a positive mindset, you will increase your self-worth. Yung tingin mo sa sarili mo, tataas yan. So okay lang ba? May activity tayo? Sabihin mo sa sarili mo, maganda ako. Maganda ako. O sa mga lalaki, magandang lalaki ako. Yung lalaki sabi, maganda ako. Marga, ha? Sabi niya, sobrang ganda ko. Sabi mo, I'm beautiful. I'm wonderful. I am great. I am a millionaire. Superstar ako. Magka-car club ako.
Yayaman ako. Yayaman ako. Kasi anak ako ng Diyos. Di ba? Ang sarap sa feeling, di ba, na sinasabi mo. Di ba? Sinasabi mo na yayaman ako, magiging successful ako, kikita ako ng malaki, magta-top earner ako, darating yung time, magiging speaker ako, at mag-i-inspire ako ng maraming tao. Every day, if you have a positive mindset, yun yung babanggitin mo sa sarili mo. Magaling ako, successful ako, yayaman ako, anak ako ng Diyos. Tama, mali? Yun ang lagi mong bukang bibig dapat. If you have a positive mindset, yun yung mangyayari. If you have a negative mindset, alam mo sabihin mo sa sarili mo, wala, hindi ako magaling. Ito lang kasi ako eh. Apps eh. Mahirap lang kasi ako eh. Kayo lang naman yung mayaman dyan eh. Pag pinasigaw, payaman na ba? Kayo lang. Payaman na ba? Sana. Sana all. Tama, mali. So dapat, you have a positive mindset. Number 2, okay, you grow in endurance. Tanong mo kung bakit? Kasi if you have a positive mindset, you will see the light at the end of the tunnel. Makikita mo yung liwanag. Kasi pag tumingin ka sa tunnel, no, makikita mo lahat madilim. Tama ba lalo yung long tunnel? Nakakita na kayo ng tunnel. Diba? Nakakita ng tunnel. Diba? Lahat madilim. Pero if you have a positive mindset, you will grow in endurance. Lagi kong di ko nakakalimutan yung sinabi ni Abs Emil before. Tandaan mo, sa dulo, may nag-aantay na 1,000,000. Nag-aantay yung milyon mo, nag-iintay yung kotse mo, nag-aantay yung magandang buhay ng pamilya mo. If you have a positive mindset, ganun ka mag-isip, you grow in endurance eh. Kahit mahirap, magtutuloy ka eh. May 1,000,000 sa dulo eh. Wala plastikan, pag may 1,000,000 nag-aabang sa'yo, may mga negative sa paligid, tutuloy ka pa? Kahit pangit nangyari, tutuloy ka pa? Kahit umuulan, magte-training ka pa din? Kahit inaanto ka, pagod ka, galing work, magte-training ka pa din? Kahit umabot tayo ng madaling araw, magte-training ka pa din? Bakit? Alam mo na sa dulo, pag tinapos mo, tinrabaho mo, tinuloy-tuloy mo, may milyon na nag-aantay sa akin. Diba? So you grow in endurance eh, kahit gano'ng kahirap eh. Para sa school, bumagsak ka man, okay lang yun. Diba? Pangit yung nangyari sa'yo sa work, tinanggal ka, okay lang yun. Diba? If you have a positive mindset, kasi everything happens for a reason. Nangyari yan kasi dapat mangyari yan. Diba? For you to grow. Si Lord, wag mo questionin kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Ginawa niya yan para sa'yo. Para mas maging matibay ka. Ngayon, hindi mo naintindihan, pero if you have a positive mindset, alam mo sasabihin mo, everything happened for a reason. This is okay. Okay lang to. Hindi lang naman ako yung ganito eh. Marami, mas malala pa ngayon nangyari. Di ba ako nawalan lang na trabaho? Yung iba nga, wala talagang trabaho. Di ba ako bumagsak lang ako? Yung iba nga, hindi talaga nakapag-aral. Ako nga na-stop eh. Na-down ba ako? Hindi. Sabi ko, gamitin ko na itong chance. Hatawin ko na lang. Eh di balik ako sa school. Yung school naman, di mawawala ah. But yung iba mawawala, sabi ko, hindi naman eh. Yung ustingan, tagal na nakatayo, matanda pa sa lolo ko yun eh. Nawala ba? Gumalaw ba? Hindi naman. Lumaki pa nga eh. Tama, di ba? Sabi ko nga dati, si Sir Sam nga eh. Di ba? Umistop, humataw muna, kumita ng milyon-milyon, bumalik sa school. Oh, top 2 bird passer. Mas masarap humataw pag may milyon-milyon na pera mo. Di ba? Masarap mag-aral ulit, di ba? So if you have a positive mindset, pangit man yung nangyayari, hindi man pumapabor sa iyo yung nangyayari, magtutuloy ka pa rin. Bakit? Kasi alam mo, may reason kung bakit nangyari to. Hindi mo man maintindihan or hindi mo man alam, sabihin natin hindi mo alam, pero you grow in endurance. Kasi nga, you have a positive mindset. So natututo ba kayo? Di ba dapat ganun lang tayo? Okay? Ano pa ba to? Ayan o, totoo to eh. Lahat tayo, dumadaan tayo sa problema. Sino yung mga problema dito? Taas ka. May problema. Sabi mo sa katabi mo, congrats. Tanong nyo kung bakit. Kasi buhay ka pa. Kasi hanggat nabubuhay ka,
may problema talagang darating sa buhay natin. Nagle-level up lang. O, pag bata ka, problema mo ano? Wala, laruan. Napaka-basic, di ba? Pag elementary ka, ano problema mo? Ayan, di ba? Yellow pad, papel, or ano? Lapis, pangsulat, wala kang eraser, iiyak ka. Di ba? Pag high school ka, ano problema mo? Ako, lagi akong walang one half crosswise. Di ba? Okay, papel. O, di ba? Lume-level up lang. Nang college, ano problema ko? Shit, wala akong pang-enroll I-reg na naman ako, pero okay lang. Tama, mali. So, lahat tayo may pinagdadaan ng problema. Pero alam mo, ang positive mindset, alam mo sinasabi ng positive mindset, oh, it's gonna end. Someday. Matatapos din yung problema. One day, the blessing will come. Tama, mali. May problema ka ngayon, may pinagdadaanan ka ngayon, pero tandaan mo, one day, matatapos din lahat. Papabor din sa atin. Tama, di ba? Hindi laging nasa baba ka. Hindi laging 450, hindi laging 900, hindi laging butag, 0, hindi laging ganyan. If you have a positive mindset, you grow in endurance. Dati 900 cheque ko. Lagi ko sinasabi, darating yung time, 9,000 to. Sabi ko kay ating teller sa BDO, sa malapit sa Pacific na sarado na ngayon. Sabi ko, darating yung time, magpapapalit ako sa ate. 9,000 na to. After few months, or a year na tinrabaho ko, nagpapalit ako kay ate, 9,000 na. Alam mo sabi ko, hindi to matatapos. Darating yung time, magpapalit ako dito kay ate, 90,000 na to. Oh. Di naman nangyari. Kasi nag-chumeki ako ng 19,000, Union Bank na tayo. Bago bumalik sa BDO ulit, pero alam mo, kumita ako ng 90,000 pesos. In a week. Bakit? I have a positive mindset. Sabi ko, one day, matatapos din yung 900. Matatapos din yung tagtuyot. Darating yung time. Mamumunga lahat ng tinanim ko. Kasi minsan pa nagtatanim ka, pepestihin pa eh. Minsan pa nagtatanim ka, babagyuhin ka pa eh. Minsan pa nagtatanim ka, nabubulok pa yung mga tanim mo eh. Pero darating yung time, aani ka rin ng sobrang dami. Diba? Importante lang, magtuloy ka. Importante lang, gumagalaw ka. Importante lang, you move forward. Failing forward. Nagfe-fail, pero pa-forward. Nadadapa, pero tumatayo. Nahihirapan, pero lumalaban, bumabangon. Okay lang ba? Ganon tayo mag-isip? Diba? Dapat ganun. Diba? O sabihin mo sa katabi mo, your blessings will come. Sabihin mo sa katabi mo, parating na yung blessing mo. Parating na yung kotse. Parating na yung agila mo. Sabihin mo, yayaman ka na. Di ba ang sarap, di ba? Oh guys, kaya pala mainit eh. Wala pala tayong aircon. Malamig. Malamig sa inyo. Walang aircon dito. Be positive, be grateful, nilalamigan ka. Dapat lang. Tanong mo kung bakit? Kasi darating yung time, may sariling sasakyan ka na. Dapat masanay ka sa malamig. Bakit? Darating yung time, yung bahay mo, buong bahay mo, centralized aircon. Dapat masanay ka sa malamig. Tanong mo kung bakit? Kasi darating yung time, magbe-birthday ka sa South Korea. Winter sonata. Parang pulaws yun Naabutan niyo ba yung pulaws? Diba? Kaya wag niyo patayin yung aircon. Dapat lahat aircon. Diba? Pawis na ako dito ha? Sabihin mo, your blessing is coming. Yung aircon ko parating na rin. Okay, next. Natututo kayo? Next, you enjoy your relationship with your team. Diba? Ayun, thank you.
Okay, palakpakan naman natin si Drin. Kaya nagkakapain eh, di ba? Grabe, ang init pala dito. Sabi na nga ba eh, may kalaban na naman tayo eh. Ang kalaban natin yung mga member na nagpapatay ng aircon eh. Pag speaker kami, yun yung problema namin eh. Guys, nalalamigan kayo. Pero tandaan nyo, yung speaker pinagpapawisan dito, tawag na normal. Di ba? Pakibasa nga to. Ha? You enjoy? Eh. Ba't parang ngongo kayo, di ba? Thank you po ate, salamat, di ba? Hindi, totoo yan. If you have a positive mindset, mas ma-enjoy mo yung relationship mo sa grupo mo, mas ma-appreciate mo yung family mo, mas ma-appreciate mo yung parents mo, mas ma-appreciate mo yung mga kaibigan nyo, mas ma-appreciate yung mga apply nyo, mas ma-appreciate yung mga members nyo, mas ma-appreciate mo yung company, mas ma-appreciate mo yung mga gwapong trainer dito. Di ba? Mas ma-appreciate mo yung katabi mo. Mas ma-appreciate mo yung upuan natin. Mas ma-appreciate mo yung aircon. Tama, mali. Totoo yan. Di ba? Ayan, sabi nga, sa notes ko, you really will if you have a positive mindset. Why? Because you look for what's in there. Nakikita mo yung nandyan eh. Tama, di ba? Nakikita mo yung nandyan eh. Yung goodness, yung kagandahan sa kanila. Di ba? Yung ka-okayan sa kanila. Kasi pag you have negative mindset, nakikita mo yung pangit sa mga tao sa paligid mo. Tama, mali. Eh kung walang aircon, ano nasasabi mo? Pangit naman ng kumpanya namin. Kala ko ba payaman, tas walang aircon? Kala ko ba payaman, bakit electric pan lang? Di ba? Ayun, thank you, Sir Algin. Palakpakan naman, Sir Algin. Di ba, totoo yun. Mas ma-enjoy natin yung relasyon natin. Ay, kala mo, sobra tayo. Di ba, hindi mo makikita yung lacking. Ang makikita mo, di ba, yung mga blessing. Sa team mo, o may member ka, naku, isa lang naman member ko eh. Dadalawa lang naman member ko eh. Di ba, ang makikita mo yung kagandahan, isa lang to, dalawa lang to, pero itong dalawang to, ito yung mag-e-emplab left and right ko. Di ba? Parents mo, negative. Makikita mo yung kagandahan. Thank you. Binigyan niyo ako ng parents na ganito. Bakit? Gina-challenge nila ako. Sila yung nagiging motivation ko para mas hatawin ko. Tama, di ba? Yung asawa mo, di ba? Nakikita mo pagdating mo ng bahay. Yung asawa ko, mabait naman. Kaso, hindi naman ganun kaganda. Hindi siya ganun ka-sexy. Hindi naman ganun kasarap magluto. Nakikita mo yung lacking eh. Pero imagine mo, pag umuwi ka, lagi kang inaasikaso. Lagi pa rin supportive sa'yo. Di ba, sa ganun sa asawa mo sa lalaki. Lagi mo nakikita yung mga bagay na hindi niya nagagawa. Bakit hindi mo tignan yung mga bagay na nagagawa niya para sa'yo at sa pamilya niyo? Di ba, ma-enjoy mo yung relationship mo pag positive ka eh. Tama, di ba, yung upline mo, pag ikaw, you have a positive mindset, ano sasabihin mo? Naku, yung upline ko walang kotse, pero at least, lagi namang nandyan para sa akin. Wala pang milyon, pero at least, ito yung kumakausap ng guest ko, ito yung tumutulong sa akin, ito yung nagmo-motivate sa akin pag hindi maganda yung feeling ko. Tama, di ba? Bakit mo iisipin na walang kotse? Bakit mo iisipin na walang milyon? Lahat kami nag-start walang kotse. Lahat kami nag-start walang milyon. Kaya sana, wag mong tignan yung upline mo sa mga bagay na wala siya, tignan mo yung mga bagay na meron siya. Di ba? Mas ma-enjoy mo eh. Di ba? Pag nakikita mo lahat ng maganda sa kanya, lahat ng okay sa kanya, hindi yung lahat ng pangit sa kanya. Tama, mali. Sana yun yung nakikita natin para mas ma-enjoy natin, di ba? Kasi alam mo, totoo yun, it's easier to forgive, it's easier to forget. Pag ikaw, alam mo yun, you have a positive mindset. Di ba? May kwento pa ako. Gusto niyo kwento? Inisip ko kung kukwento ko pa eh. Baka umaba eh. Hindi, eto, kwento to about sa dalawang lalaki na nasa beach pa din. May dalawang lalaki, nagkasalubong sila sa beach habang naglalakad. Tapos isang lalaki, medyo mayabang yung lakad, tapos may hawak siyang aso. Hindi naman gano'ng kayabang yung lakad niya.
Mabait lang pala yung lakad niya, pero parang confident siya, tapos may hawak siyang magandang aso. Tapos may nakasalubong siya na, alam mo yun, naglalakad-lakad lang sa beach, tapos tinanong niya, bro! Ako niya, uy bro! Alam mo ba? Etong aso ko, sobrang tindi nito. Amazing tong asong to. Sabi ng isa, ha? Hindi ako naniniwala. Kalokohan niya? Hindi! Pare, matindi to, malupit to, napakatindi ng aso ko to. Sige nga, patunayan mo. Alam mo ginawa niya, kumuha siya ng ang tawag dito. Kumuha yung sa mga beach ng parang sanga-sanga, pang fetch, alam niya yun sa ginagawa sa aso. Alam mo ginawa niya, binato niya sa beach ng napakalayo. Tapos sabi niya, oh, okay, binato. Tapos ang pinakamalupit, tinuro niya sa aso, tapos tinakbo ng aso. Alam mo yung matindi, tanong niya kung ano. Tinakbo ng aso. Yung beach, putya, lumulutang yung aso, tumatakbo dun. Kinagat yung fetch, tapos bumalik sa kanya, tapos inabot. Ah, sabi ng may-ari ng aso, nakita mo? Nakita mo? Amazing, ang lupit ng aso ko, tindi, no? Sabi niya, yun lang? Ha? Anong yun lang? Ang tindi nga, tumakbo yung aso ko sa taas ng, di mo ba nakita? Sa taas ng, sa tubig. Bumalik dito, binigay yung fetch. Sabi niya, walang kwenta. Walang kwenta. Yung aso mo, hindi marunong lumangoy. So imagine, no? Nakita niya pa yung mga bagay na hindi nagawa ng aso. Imagine mo, tumakbo sa tubig, kinuha, kinagat, binalik. Tapos ang nakita niya, yung aso mo, walang kwenta, hindi marunong lumangoy. Nakikita yung laking pa din. Nakikita yung wala pa din. Tama, mali. Di ba? So sana nakikita natin yung mga bagay na nagagawa ng mga kasama mo, ng upline mo, ng mga members mo na maganda, hindi yung mga pangit. Di ba? Walang perfect upline. Walang perfect downline. Walang perfect crossline. Pero if you have a positive mindset, nakikita mo yung kagandahan sa mga tao sa paligid mo. Tama po ba? So dapat lagi tayong positive. Dapat ganun tayo lagi mag-isip. Tama ba? Kaya ba natin gawin yon? Next natin. Natututo pa ba kayo? Parang hindi naman. Next, mabilis na lang naman tayo. You have more success in life. If you have a positive, totoo yun, mas maa-attract mo. Di ba yung mga bagay na maganda? Mas darating sa iyo yung blessing. Mas darating sa iyo yung pay-in. Mas darating sa iyo yung malaking cheque. Kasi nga, positive ka mag-isip. Di ba? You are excited. Hindi mo alam kung may darating na maganda. Hindi mo alam specifically. Di ba? Hindi mo alam specifically kung ano yung darating. Pero okay lang ba? Lahat tayo mag-isip at ma-excite na may magandang parating. Dapat ganun ka lagi mag-isip. Na yung success ma-attract mo. Na yung success papunta sa'yo. Money magnet ka. Blessing magnet ka. Diba, everything na gusto mo will come to you easily and effortlessly. Yan ang mindset mo lagi. Diba? Pag positive mindset ka, yung success in life, papunta ng papunta sa'yo. Nakakita ka ba ng mga apply na chumicheke ng malaki? Magugulat ka na yung mga pangalan nila paulit-ulit sa top earner. Diba? Nagka-kotse na, nag-upgrade pa. May kotse na, nag-upgrade pa ulit ng another kotse, paganda ng paganda. Bakit nagkakaroon sila ng more success in life? Kasi nga, positive sila mag-isip. Gusto nyo ng mas malaking blessing? Gusto nyo maging successful? Always be positive. Always attract success. Diba, you need to shift. Pag pangit nararamdaman mo, shift. Tanggalin mo yung pangit na beliefs mo. Tanggalin mo yung negative beliefs mo. Gawin mo positive. Diba, nangyayari na ba sa inyo yon? Nangyari ba sa inyo na may nangyaring pangit sa inyo? Tapos buong araw nyo pangit na? Nangyari hindi? Alam mo kung bakit? Tanong nyo kung bakit? Dahil sa thinking mo yun. Kasi imbes na tanggalin mo yung negative beliefs, yung mga negative na nangyari, mas iniisip mo siya. Mas ninanamnam mo siya. Tama, mali. Mas pinanggigigilan mo siya sa utak mo. So, mas na-attract mo yung pangit.
Kaya okay lang ba pag may negative na nangyari, tanggalin mo kagad sa utak mo, tabunan mo kagad ng positive na pangyayari. Kasi pag inumpisahan mo ng negative, at inumpisahan mo ulit ng negative, at inumpisahan mo ulit, sinundan mo ulit ng negative, yung mga susunod na mangyayari, lahat yon negative na. Ba't kami na malas? Negative tayo mag-isip eh. Gusto nyo swertihin? Gusto nyo matrak yung swerte? Maging positive ka, mag-isip. Tanggalin mo yung negativities. Pag may negative, kunin mo kagad, tanggal. Negative, tanggal. Negative, tanggal. Tanggal. Inputan mo ng positive. Inputan mo ng positive. Sometimes, mahirap mag-shift. Sino yung agree dito? Mahirap tanggalin. Di ba? Yung negative. Gusto niyo malaman kung paano tanggalin na mabilis? Gumawa ka ng bagay na magiging masaya ka. Pag ako, napi-feel ko, medyo hindi maganda yung feelings ko, napi-play ako ng worship songs. Di ba? Kasi negative na nga yung nangyayari sa'yo, ang pinapakinggan mo pa yung mga emotional songs. Pangit na yung nangyayari, tas ikaw, pangit din yung pinapakinggan mo. Di ba? Wala nang ang pera. Dati, favorite na kanta ko yun, yung Simpleng Tao. Kilala niyo? Ano lyrics nun? Kahit na ikaw na lang. Dati favorite ko yun. Pero naisip ko yung lyrics, pangit pala. Na-attract ko. Pati yung dati favorite ko ng elementary, Hari ng Sablay. Di puro sablay at nangyayari. Alam mo, pinalitan ko yung choice of songs ko. Worship songs, nakaka-lift up. Diba? Tapos dati natutunan ko sa isang upline, nag-mentor sa akin. Ano yung ringtone niya? Alam mo ringtone niya, palakas ng palakas pala. Every day I see my dream. Every day I see my... Imagine mo, yun yung ringtone mo. Pucha, magigising ka talaga eh. Dumating yung time, hindi pa tumutunog sa utak ko. Every day I see my dream. Umaalog eh. So napapositive ako. Every morning before, nasa province ako, wala akong upline doon. Wala pang online. Wala pang live streaming noon. Alam mo, mag-YouTube ako. Papakinggan ko, umaga-umaga, I am a champion! Alam niyo yan? I am a champion. So, namamindset to. I am a champion. I am a champion. Tapos yung inch by inch. Lahat yun. Kaya gigil na ako. Umaga pa lang, gigil na ako mag-flyer. I am a champion. Tama, di ba? If you have a positive mindset, you have more success in life. Kaya okay lang ba? Be intentional. Be intentional. Gawin mong positive yung sarili mo. Be intentional. Pag pangit na nararamdaman mo, lumapit ka sa upline mo, magpa-guide ka, magpaplano ka, magpatulong ka, magpa-mentor ka. Hindi yung pangit na nangyayari, i-isolate mo pa yung sarili mo. Pangit na nangyayari sa'yo, lumalayo ka pa. Pangit na nangyayari sa'yo, ayaw mo pa makinig. Kami nga upline na kami. Kumikita na kami ng malaki. Pero may nagme-mentor pa rin sa amin. Nagpapag-guide pa rin kami. Nagpapatulong pa rin kami. Intentional kaming lumalapit. Kasi ang upline, maraming members na eh. Pag pumikit ba yan, mararamdaman niya, ay putya, ito kailangan pinatulong. Sorry for the word, no? Pero kailangan ito na tulong, naramdaman ko. Hindi naman ganun yan eh. Mas madali kung ikaw yung lalapit directly sa upline. Tama? Para masolusyonan natin yung problema pinagdadaanan mo. Kasi kung lagi ka mag-isolate, ilalayo mo lalo yung sarili mo, lalo ka maninegative. Di ba? Wala na nga nangyayari sa'yo, hindi ka pa nag-office. Wala na nga nangyayari sa'yo, hindi ka pa umati ng training. Puro training kasi apps, wala namang income. Ang tanong, ina-apply mo ba yung training? Sabi sa'yo, magpaka-positive ka, ang iniisip mo kagad, wala namang income. Gusto mo umani, gusto mo ng success, ang tanong, nagtanim ka ba? Gusto mo ng pay, nag-invite ka ba? Parang sinabi mo gusto mo magka-abs pero kain ka ng kain Nag-diet ka ba? Di ba problema sa atin Gusto kagad natin umani, gusto natin yung success, pero ayaw natin ng process. Tama, di ba? Gusto mo yung milyon, pero ayaw mo mag-invite.
Ano, pipikit ka lang? Hindi, positive, 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 positive. Tapos kakatok, di ba may kakatok sa'yo? Philip, pagbuksan mo ako. Sino yan? Ay, di mo natatanong. Ako yung agila mo. Ilagay mo ako sa left side mo. Ako yung magpapayaman sa'yo. Tapos may kakatok ulit. Ako naman. Ako yung pang right side mo. Kung ganun lang, lahat tayo, utsyag mo na lang, positive, positive, positive. Attract na lang. Siyempre, ang attraction, may kasamang action. Di ba? So, kung gusto mong ma-attract yung success in life, dapat yung beliefs mo maging positive. Maniwala ka, nayayaman ka talaga? Naniniwala ba kayo, yayaman kayo? Naniniwala ba kayo, magiging successful ba kayo? Di ba, madaling sumagot ng yes pag maganda nangyayari sa'yo. Paano pag pangit na? May cheque ka eh. Yes talaga. Paano pag walang cheque? Di ba, pag may cheque, no? Yes, I love front row. I am forever front row. Pag walang cheque, 2 buwan, 3 buwan na, putang inang front row talaga to. Ba't ba ako nandito? Nangyayari, hindi! Pag maganda nangyari, networking, yes. Payaman! Pag pangit, networking na to, it's not working talaga. So yung belief natin, dapat taasan natin. Okay lang ba yun? Yung paniniwala natin. Kasi ganun talaga eh. Oh, may kwento ako dyan. Favorite kong kwento to. Gusto nyo ng story? Para mamaya, di na ako mag-story. So, one day kasi, sa belief to, may 3 mananampalataya. Favorite kong kwento to. Kukwento para sa inyo. 3 mananampalataya. Meron yung naniniwala kay Shiva, may naniniwala kay Allah, Muslim, tapos meron naniniwala kay Jesus, Christian, Catholic. Siyempre, pag battle of religion, ito kwentong barbero lang naman, no? Wala naman tayong pinopromote na relihiyon, pero kwentong barbero lang to. Di ba alam nyo naman, ang religion, parang walang katapusan yan. Tama, di ba? Walang mananalo dyan. Laging, hindi, ako yung pinakamakapangyarihang Diyos. Hindi, si Jesus yun. Hindi, si Allah yun. Hindi, si ganito yun. Tama, di ba? Walang katapusan yan. So, etong 3 mananampalataya na to, 3 believer, alam mo, sabi nila, ganito na lang, para matapos na. Once and for all. Tapusin na natin to. Magkita-kita tayo. Alam mo, ginawa? Pumunta sila sa isang mataas na lugar. Mataas na lugar. Di ba? Ito yung 3 mananampalataya. Ayan, 3 sila. Basta tao yan, ha? Di ba, merong Christian, o merong Muslim, Muslim tuloy. Wag na lang, ano lang. Ano ba si Shiva? Hindu. Yan. Tapos si isa, si Buddha na lang, si Buddha. Kilala niyo ba si Buddha? Si Buddha, ayan. So, ano sila? Anong gagawin natin dito? Patindihan tayo ng Diyos. Sabi niya, paano? Napakasimple lang. Di ba, clip to. Nandyan yung mga bato-bato sa matinding alon ng dagat. So, ang gagawin nating 3, tatalon tayo. Ha? Sabi niya, tatalon. Sabi niya, oo, para matapos na to. Para malaman natin kung sino talaga ang may pinakamakapangyarihang Diyos. Kasi hindi to matatapos sa salita lang. Kung magde-debate tayo, walang katapusan to. Tama, mali? Ang gawin natin, tatalon tayo kung sino ang mabubuhay, siya yung may pinakamakapangyarihang Diyos. Grabe, no? Tindi, no? Sabi nila, sinong mauuna? Nasa unahan yung Katoliko, yung Catholic Christian na lang para fair. Pilipino. Pinoy eh. Alam mo ginawa niya? Tinuro niya. Sabi niya, ikaw na lang muna, mapagbigay ako eh. Tinuturo kasi sa amin na dapat mapagbigay ka sa mga kapatid mo. Pilipino, Pinoy, magulang. Pero alam mo, sabi ng Hindu, walang problema, ako na yung mauuna. Walang problema, ako na yung mauuna. Pumueksto siya. Lakad. Pwesto. Biglang nag-post, di ba? Tinawagan niya pa yung mga beats niya, mga ano. Tapos gumanon siya. Sabi, Shiba. Mga ganyan pa. Parang yun yung nag-trending sa TikTok na nakaraan ang tawag doon, asoka ba yun? Shiba. Tuloy-tuloy, Shiba. Tapos yung Pinoy nakatingin lang, putya patay ito. Alam mo na yung Pinoy eh, negative yan eh. Sabi niya, Shiba. Yung lapit na, Shiba. Ang lakas ng paniniwala. Ang pinakamalupit, Shiba. Bag, patay.
Sabi ng Pinoy, yes! Negative eh, no? Patay! Nagkatinginan yung yung Katoliko, yung Christian, saka yung yung Buddhist. Sabi niya, shit. Sabi niya, sinong next? Alam mo, sabi ng tuturo pa lang ng Pinoy sana, ikaw na eh. Sabi ng Buddhism, sabi niya, ako na. Malakas ang paniniwala ko kay Buddha. Monghe kalbo pa. Monghe, kalbo. Daming beads dito. Punong-puno ng beads, oh. Alam niyo yung mga monk? Alam niyo yun? Tapos pumuesto, pumunta dito. Sabi niya, ako nang bahala dito. Tapos nag-post din, sabi niya, Buddha, 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 Buddha. Yeah. Buddha, 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 Buddha. Tapos tumalon. Sabi niya, Buddha, 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 Buddha. Buddha, 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 Buddha. Ganyan lang. Buddha, 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 Buddha. Nang malapit na, tuwan-tuwa ito, tumatalon-talon pa, puta, tapos na. Kill! Kill! Pero Buddha, 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 Buddha. Grabe yung paniniwala niya, malapit na nagpapawisan na yung kalbo eh. Buddha, 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 Buddha. Buddha, 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 Buddha. Tapos nagulat siya, oh. Buddha, 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 Buddha. Nang malapit na, tuwan-tuwa na yung Pilipino. Finish na. Sabi niya, Buddha, 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 Buddha. Nakakapit pa rin. Grabe yung bilit niya sa Diyos niya. Buddha, nang malapit na, ito na, ituso ko. Buddha, Buddha, biglang, Buddha, 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 Buddha. Pag ganyan, oh. Buddha. Grabe. Nagkatitigan sila ng Christian, ng Pinoy, oh. Sabi niya, shit. Kinabahan si Ungas. Kinabahan! Pero alam mo, sabi niya, no, naniniwala ako kay Jesus. Ililigtas niya ako. Hindi niya ako papabayaang mahulog mamatay. He died 2,000 years ago. Di ba? Pinako siya sa krus. Once and for all. It is finished. Pumuesto yung Christian. Nag-angat ng kamay. Dalawang kamay pa nag-worship. Great God. Hallelujah, Lord! Di ba? Radical love. Yun, papatugtog pa, may headset. Ha? Grabe mag-worship. Ha? Ha? Grabe. Tumalon siya, pagkatalo niya, pak! Pagkatalo niya, nag-worship pa rin. I'm alive, I'm alive. Grabe yung worship niya. Ang tindi. Sabi niya, Jesus, Jesus, Jesus. Tapos ang dami pang binabanggit na verse. I can do all things. Through Christ who strengthens me. Ang dami. Todo worship siya. Nasa gitna siya habang nasa worship pa rin siya. Lagi ako nagta-tights, Lord. 10% dog. Pati JC, Lord, may tights. Todo ganun siya. Alam mo, ng bandang gitna na, kinakabahan siya. Natingin lang yung Buddhist. Pero nag-worship pa rin siya. Grabe, Lord, di mo ako papabayaan. It is finished 2,000 years ago. Tapos na. Pero alam mo, ng bandang gitna na, alam mo ginawa? Binaba yung kamay. Biglang nag-sign up the cross. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Imagine mo yung Christian, nag-sign up the cross bigla eh. Naglabas ng rosaryo, di ba? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bigla, naging Katoliko. Iba't ibang santo na yung tinawag. St. Peter. Lahat tinawag na santo. Ang tindi. Si Jose Rizal. Hindi naman santo yun, uy. Si John Paul, yeah. Grabe yan, di ba? So lahat ng santo tinawag yan, naging Katoliko bigla, nag-rosary bigla. Ang pinakamalupit ng nasa bandang 3/4 na, pinagpawisan ng todo talaga yung Katoliko naman, naglabas ng panyo, El Shaddai. El Shaddai na. Kutsa, nag-rumble na, di ba? At least si Jesus pa rin, di ba? Kabado siya, di niya na alam gagawin niya. Nag-worship siya, nag-rosaryo siya, pinupunas niya El Shaddai. Di niya na alam gagawin niya eh.
Di ba? Sabay-sabay na habang nag-worship, nag-aama namin, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Tuloy-tuloy, hanggang malapit na Jesus pa rin sinisigaw ng puso niya sa kanang bunganga. Jesus, huwag mo pababayaan, Lord. Amen? Grabe. Pero alam mo, nang malapit na talaga, Jesus pa din. Hindi raw mababali yung bilip niya kay Jesus Christ. Diba? Siya talaga ang Diyos, sabi niya. Hindi, Jesus ako. Jesus, nang malapit na talaga, yung talagang kakulangot na lang. Ang lapit ni. Alam mo ginawa? Jesus pa din. Antindi. Pero nang malapit na biglang sumigaw siya, Buddha! Buddha! Nagbago bigla. Yung Christian Catholic na El Shaddai, biglang ano nangyari? Buddha! Sabi niya pa sa kalbo sa monghe, no, Buddha. Effective pala, no, Buddha. So, some of us ganun tayo. 'Di ba? Grabe yung bilip natin sa product. Grabe yung bilip natin sa front row. Pero pag nakakita ka ng mas murang product, ay, mas okay yata to. Naniniwala ba kayo effective yung product natin? Effective yung gluta natin? O, taas kamay yung totoong gumagamit ng Lux White ngayon. O, tamo, ang dami yun. Yes! Sino gumagamit? Ay, sabon lang po. Sisigaw ka, I am forever front row. Abs, mag-quit na lahat. Nandito pa din ako. Diba? Ganyan na. Abs, hataw to. Download mo ko, Abs, payaman to. Mag-e-emplab to. Nawala ng panggalaw. Na negative ng magulang. Mag-aral ka na lang. Magtrabaho ka na lang. O, dati I am forever front row. Ngayon, ayoko na front row. Nangyayari hindi. Pag mahirap na, nandyan na, madededs na, sumusuko ka. Lagi mo tandaan. Pag malapit ka ng bumigay, malapit ang ibigay. Diba? Huwag kang susuko. Tuloy mo lang. Laban mo lang. Dumaan kami dyan. Lagi mo tandaan, sa lahat ng problema, sa likod niya may blessing. Ang problema, hindi ka nabe-bless. Tanong mo kung bakit? Kasi ayaw mong lagpasan or daanan yung problema ang pinagdadaanan mo ngayon. It's required yan eh. Kailangan niya para mag-grow ka eh. Di ba, para lumaki yung muscle mo, kailangan basagin mo, kailangan sirain mo para lumaki yan. Di ba, hindi lalaki yung bicep mo na ang binubuhat mo, 1 kilo lang. Ulo mo lalaki doon, ulo. Nagigets nyo? Natututo ba kayo? Oh, next. Oh, di ba, you will be a happier person. Di ba, magiging masaya ka. If you have a positive mindset, maa-attract mo, di ba? Yung magagandang pangyayari. Kasi nakikita mo nga yung goodness sa mga kasama mo. Nakikita mo yung positive. Nakikita mo yung mga bagay na nandyan sa paligid mo, lahat ng maganda. Magiging masaya ka, hindi. Nagiging malungkot ka lang naman. Bakit? Nakikita mo yung wala ka, nakikita mo yung di mo kaya, nakikita mo yung di mo na-achieve. Huwag mo tignan yun. Tignan mo, yung few years from now, successful ka na. Di ba magiging masaya ka doon? Di ba magiging masaya ka doon? Nakikita mo lang kasi yung ngayon eh. Huwag mo tignan yung ngayon. Yung mata natin sinungaling. Ang pinapakita niya lang yung gusto mo makita. Yung mga pangit na nangyayari sa harap mo. Pero sabi nga, walk by faith, not by sight. Paniwalaan mo na sa future may maganda nag-aabang sa'yo. Okay, para maging masaya ka. Nagigets nyo? Next tayo. Tips on how to develop a positive mindset. Focus on the blessing. Sinabi ko na kanina to, not on the problem. Kilala nyo ba to? O Abraham Lincoln. Familiar kayo dyan? O always focus on the blessing. Bakit? Pakita ko sa inyo si Abraham Lincoln, 1809, he was born. 1816, at the age of 7, his family forced out of their home. Kailangan niya kagad magtrabaho. Imagine mo, ilang taon pa lang siya nito. Ilang taon? 7 years old, nagtatrabaho na siya. Okay, 1818, namatay yung nanay niya. 1828, namatay yung sister niya. 1831, business venture failed. 1832, ran for the state. Legislature, talo siya. Same year, nawalan rin siya ng trabaho. Wanted to go to law school, pero hindi siya makapasok. 1833, nangutang siya sa kaibigan niya para mag-start ng negosyo.
by year end, naging bankrupt agad siya. Ito tuloy pa natin ha. 1835, he is engaged, pero namatay yung fiancé niya. Tignan nyo ha, 36, he had total nervous breakdown. Bedridden siya ng 6 na buwan. Grabe no? 1835, namatay fiancé niya. 1836, total breakdown. Bedridden siya. 1836, ano nangyari? Gusto niyang maging Speaker of State, pero talo na naman. 1840, ganun din. Elector naman, talo na naman. 1842, Mayor's Mary Todd. He had 4 boys but only isa lang nabuhay. Oh. 1843, tumakbo na naman sa Congress. Talo na naman. Oh, he ran for Congress again and won. But 2 years later, he ran, talo na naman. Imagine, no? 1849, oh, gusto niya naman magkaroon ng trabaho, land officer. Sa home state niya, he didn't get the job. 1850, yung anak niyang si Edward, yung nag-iisa, namatay. Oh, tuloy natin, 1854, tumakbo na naman sa Senate, sa US, talo na naman. For Vice President, nomination, less than 100 vote. Imagine mo, no? Ilan ang populasyon ng US? Imagine mo, 100 lang bumoto. Wala pang 100. Dami mo naging kaklase, hindi ka man lang naboto. Tumakbo ulit, 58, di nagsawa. Anong nangyari? He lost. Talo na naman. 1860, elected as the President of the United States of America. He became great, fantastic, unbelievable president. Hanggang ngayon, kilala natin yan. Pero imagine, nakita niyo yung nangyari sa kanya. At kung ikaw, sa'yo nangyari to, buhay ka pa ba? Ang hirap na pinanganak ka. At the age of 7, ano nangyari? Oh, ayun nangyari, kailangan niya na mag-work. Namatay nanay niya. After 10 years, yung sister niya naman. Negosyo, talo. Tumakbo for state, talo din. Nawalan ng trabaho. Pumaraw ng pera. At the end of the year, talo. Kung sa'yo nangyari to, lalaban ka pa? Pero alam mo siya, hindi siya naka-focus sa talo. Naka-focus siya saan? Sa blessing. Hindi siya naka-focus sa problema. Nangyari na eh. What done is done. Tapos na yon. Move on, move forward. Let's focus saan? Sa blessing. Grabe nangyari sa kanya, no? Pero ngayon, siya? 1860, elected as the President of the United States. Hanggang ngayon, kilala siya. So, nagets nyo? Kaya always be grateful. Always be grateful. Kasi kung di ka magiging grateful, hindi ka talaga magiging successful. Tama? So, natuto ba kayo? So, di ko na story yung huli kasi marami na masyado. Pero sana kahit papaano may natutunan kayo. Okay? Kasi medyo late na rin. And yun lang. Sana we always be, yung positive. Sana lagi natin iniisip yung positive. Sana kahit pangit yung nangyayari, sana magtuloy-tuloy pa din tayo. Kasi kaming mga upline dito, kaming mga M-Club, kami yung katulad nyo na nakaupo lang dyan dati. Pero ngayon, kumita ng malaki, bakit? Hindi kami sumuko. Kaya syempre, itong training na to, sana i-apply natin. Kasi, totoo yun, wala namang pera sa training. Nasa application ng training yung pera. So yung tinraining kanina, Y Network, apply natin yun. Yung tinraining natin ngayon, have a positive mindset, okay lang ba? I-apply natin din yun. So sa akin, yun lang naman. Okay lang ba palakpakan nyo yung sarili nyo? Okay? And syempre, palakpakan nyo rin yung mga upline na nag-training kanina. Palakpakan nyo yung mga upline na nasa likod at kasama nyo. Biglaan man yung NDO natin, pero sana marami tayong natutunan. Pero before we end, okay lang ba? End natin itong training syempre, sa prayer. Okay lang ba mag-pray tayo? O, tawagin nga natin si Chris. O, palakpakan naman natin si Chris. Isa sa pinakamaganda. Ha? Okay, tayo tayo, tapos pray tayo. Okay lang ba? Natuto ba kayo? Ay, upo muna kayo. Picture muna tayo. Okay lang ba? Picture. Kita ba lahat? Game. O, lahat ng makikita, yayaman, ha? Okay, 1, 2, and... Isa pa.